Invincible Divine Sword Chapter 861 hanggang 870. Ang Hanyuan Destiny Tree, natigilan siyang Xiaotian. Oo, sinabi ni Master Ding, gayunpaman, kung gusto mong ang iyong Destiny Tree ay mag-transform sa Hanyuan Destiny Tree, maaari mo lamang itong didiligan ng Heavenly Holy Water. Hindi nakaimik siyang Xiaotian. Ngayon isang dosenang subo na lang ng Heavenly Holy Water ang nasa katawan niya. Heavenly Holy Water lang ang gagawa. Nagtanong siyang Xiaotian, maaari bang magtrabaho si Xian Tianziran? Tatrabaho din si Xian Tianziran. Sinabi ni Master Ding, ngunit pinakamainam na gumamit ng banal na tubig sa langit. Nang marinig na gagana si Xian Tianziran, medyo gumaan ang pakiramdam niyang Xiaotian. Pagkatapos, ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang paglunok ng Destiny Fruit para magsanay, at binasa ang mga aklat ni Liang Li, ang tagapagtatag ng Kaitian Academy, at ang mga aklat ng Saint Ancestor of the Demon Clan. Minsan ay binabasa rin niya ang mga aklat na iniwan ng Panginoon ng Langit at Lupa at ng Panginoon ng Panahon. Habang bumubuti ang kanyang kaharian, binasa niyang muli ang mga aklat na iniwan ng Panginoon ng Langit at Lupa at ng Panginoon ng Panahon, at nagkaroon siya ng panibagong pakiramdam. Kung paanong sumugod siyang Xiaotian sa Heaven and Earth Divine Mansion, iniulat ng Master ng Eternal Divine Kingdom ang sitwasyon ng Dark Forest sa 7th Princess Huang Yan. Bagamat umalis si Huang Yan sa Dark Forest mahigit isang taon na ang nakalipas, hiniling pa rin niya sa kanyang mga nasasakupan na bigyang pansin ang sitwasyon sa Dark Forest. Ano, may dumaan sa Chaos Tribulation sa kailaliman ng Dark Forest. Nagulat si Huang Yan nang matanggap niya ang ulat, sigurado ka bang ito ang Chaos Tribulation? Nagulat din ang matandang Shi sa gilid. Oo, prinsesa, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Maraming makapangyarihang tao sa mga lungsod sa paligid ng madilim na kagubatan ang nakakita noon. Nagmamadaling sinabi ng Master, at pagkatapos ay inilarawan ng detalyado ang kanyang nakita sa oras na iyon. Matanda Shi, sa iyong palagay, ano ang nangyayari? Hindi maiwasang itanong ni Huang Yan kay Old Shi. Nagdududa si Old Shi, kung talagang Chaos God Tribulation ito, iisa lang ang posibilidad, iyon ay, ang taong ito ay nilinang ang Chaos Godhead at naapektuhan ng God Lord Realm. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi niya, nang ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon Clan, si Lin Wei, ay pinaikli ang Chaos Godhead at naapektuhan ng God Lord Realm, pinalitaw niya ang Chaos God Tribulation. Gayunpaman, kahit na ang Chaos God Tribulation ni Lin Wei ay nakakatakot, hindi ito masyadong nakakatakot. Nagulat si Huang Yan at sinabing, ang ibig sabihin ng Old Shi na ang Chaos Godhead ng taong ito ay mas mataas pa sa Chaos Godhead ni Lin Wei. Tumango si Old Shi, ayon sa hinuha, ito ang kaso. Sinabi ng Master, ang kapangyarihan ng Chaos God Tribulation ay napakahusay na kahit na ang ika-4 o ika-5 antas ng God King ay hindi makalaban dito. Malamang na ang taong ito ay patay na. Posible bang matagumpay na nakaligtas ang taong ito sa Chaos God Tribulation? Sabi ni Huang Yan. Umiling ang matandang Shi at sinabing, kung ang kapangyarihan ng Chaos God Tribulation ay talagang nakakatakot, ang taong ito ay tiyak na hindi makakaligtas dito. Natatakot ako na siya ay naging abo. Pagkatapos ay nag-isip-isip siya at sinabing, maghintay ng ilang taon, kapag nawala ang kapangyarihan ng Time God Array, pupunta tayo sa Dark Forest para malaman, at pagkatapos ay malalaman natin kung patay na ba talaga ang taong ito. Kung ang taong ito ay buhay pa, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagkabigla sa God Realm. Sa oras na ito, nalaman din ng Silver Sky Blood Demon Clan ang tungkol sa Dark Forest. Narinig din ng Silver Sky Blood Demon Young Clan leader na si Lin Wei ang haka-haka at talakayan ng lahat. Imposible, paano magkakaroon ng pangalawang tao na Nagel Inang ng Chaos Godhead? Agad na lumubog ang mukha ni Lin Wei nang marinig niya ito. Huwag kang mag-alala, batang pinuno ng angkan, kahit na nilinang ng taong ito ang Chaos Godhead, patay na siya. Nabalitaan ko na kahit ang ika-4 at ika-5 antas ng God Kings ay hindi makayanin ang huling Chaos God Tribulation, lalo na siya, isang pick ng huling ika-10 antas ng Heavenly God. Sinabi ni Lin Senador, ang Silver Sky Blood Demon Elder. Mas maganda ang mukha ni Lin Wei. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Sa 4 na buwang ito, siyang Xiaotian, bilang karagdagan sa paglunok ng Hanyuan Heavenly Tribulation Thunderwater, paglilinang ng Destiny Divine Fruit, at majoring sa Qingdao, ay halos natapos ng basahin ang lahat ng mga libro sa Qingdao na iniwan ni Liang Li. Siyempre, halos lahat ng Qin scores ay na-practice na niya. Para sa maraming mga marka ng Qin, siya ay karaniwang bihasa sa paglalaro ng mga ito sa pangalawang pagkakataon, at siya ay matatas na sa pangatlong pagkakataon. Sa isang araw, makakapaglaro siya ng 1,001 pagbabago. Sa oras na ito, mahigit isang buwan na lang ang natitira bago ang pagtatasa ng Tian de Shenfu.
Parami ng parami ang malalakas na tao ang sumusugod sa Honghuang City. Panahon na para paikliin ang Chaos Law, sabi ni Yang Xiaotian sa sarili. Sa pagkakataong ito, gusto niyang linangin ang 1.2 milyong Chaos Law sa isang iglap, hikayatin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao, at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao para pasiglahin ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao ay isa sa pinakamahusay na likas na kayamanan para sa paglinang ng isang banal na katawan. Kung magagamit niya ang kapangyarihan ng langit para palamigan ang kanyang katawan, ang kanyang 5 banal na katawan ay mapapabuti ng husto. Ang Eternal Divine Body, ang Primordial Destiny Divine Body, ang Hongmeng Divine Body, at ang Origin Divine Body ay nasira na lahat sa ika-17 antas. Marahil ay hindi maganda ang pagpapabuti, ngunit ang kanyang Chaos Divine Body ay nasa unang antas lamang, kaya tiyak na magiging mahusay ang pagpapabuti. Kaya, si Yang Xiaotian ay hindi nagpatuloy sa pagmamadali sa Honghuang City, ngunit sa halip ay ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang maghanap ng isang lugar na hindi nakatira upang paikliin ang Chaos Law. Gayunpaman, ang lupain ng Honghuang Continent ay napakamahal, at talagang mahirap makahanap ng mas malaking lugar na walang nakatira. Matapos maghanap ng mahabang panahon, sa wakas ay nakarating si Yang Xiaotian sa isang malawak na hanay ng bundok na walang nakatira. Sina Yang Xiaotian at Heiye ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng walang nakatirang bulubundukin. Upang maiwasan ang mga aksidente at maging maingat, inayos ni Yang Xiaotian ang isang space shielding formation sa paligid niya bago ay condensed ang Chaos Law. Pagkatapos ng lahat, kapag ang kapangyarihan ng langit ay bumaba mula sa langit, ang paggalaw ay magiging napakalakas, at ito ay magdudulot ng maraming kaguluhan kung ito ay makaakit ng iba pang malalakas na lalaki. Matapos i-set up ang space shielding formation, umupo si Yang Xiaotian na naka-cross-legged sa gitna ng formation at nagsimulang paikliin ang batas ng kaguluhan. Nakahiga si Heiye sa malayo upang protektahan si Yang Xiaotian. Sa ilalim ng paghihimok ni Yang Xiaotian, ang banal na kapangyarihan sa mga Diyos ng dalawang Chaos Kings ay lumundag na parang tubig sa dagat, at pagkatapos, isa-isa, ang divine power ay lumipad palabas mula sa dagat ng banal na kapangyarihan at nagsimulang mag-condense sa mga lubad. Sa pangkalahatan, ang batas sa unang antas ay kasing kapal lamang ng isang maliit na daliri, ang batas sa ikalawang antas ay mas malaki ng kaunti, ang batas sa ika-10 antas ay kasing kapal ng braso, at ang batas sa antas ng hari ay kasing kapal ng hita. Ang diameter ng batas sa antas ng Diyos ay umaabot sa 1 metro, at ang diameter ng pinakamataas na batas ay 10 metro, tulad ng isang malaking haligi. Ngunit ang batas ni Yang Xiaotian ay umabot sa 1 metro. Pagkatapos, patuloy itong lumaki at umabot ng 10 metro. Ito na ang saklaw ng pinakamataas na batas. Ngunit ang batas ni Yang Xiaotian ay patuloy na lumago at hindi nagtagal ay umabot sa 100 metro, ngunit pagkatapos ng 100 metro, ito ay patuloy na lumaki at sa wakas ay umabot ng 1 milya. Isang batas na may diameter na 1 milya. Naglalabas ng kamangha-manghang magulong aura. Nakatayo sa dagat ng banal na kapangyarihan, ito ay tulad ng isang haligi na sumusuporta sa kalangitan. Ngunit pagkatapos maabot ang 1 milya, ang batas ng kaguluhan ni Yang Xiaotian ay lumalaki pa rin. Hindi lamang nais ni Yang Xiaotian na paikliin ang batas ng kaguluhan, ngunit nais din niyang paikliin ang batas ng hari ng kaguluhan. Sa patuloy na suporta ng kanyang magulong banal na kapangyarihan, ang batas ng kaguluhan ay patuloy na lumago. Matapos maabot ang 10 milya, talagang hindi na ito lumaki pa at tuluyang tumigil. Ang Supreme Law ay may diameter na 10 metro, habang ang Chaos King Law ni Yang Xiaotian ay may diameter na 10 milya. Ang Chaos King Law ay nakatayo sa loob ng Chaos Godhead, tulad ng isang super pillar, na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, na naglalabas ng mabigat na magulong aura, na natatakpan ng Chaos Rune. Pagkatapos, sinimulang gamitin ni Yang Xiaotian ang kanyang banal na kapangyarihan upang paikliin ang pangalawang Chaos King Law. Magiging mahirap para sa iba na paikliin ang isang batas sa isang araw, ngunit sa ilalim ng tuloy-tuloy na input ng napakalakas na Chaos God Power ni Yang Xiaotian, isang Chaos King Law ang nakondensed sa ilang paghinga. Pagkatapos, isa-isa, ang mga batas ng Chaos King ay nag-condensed. Nakatayo sa dagat ng banal na kapangyarihan sa banal na katawan ni Yang Xiaotian. Tulad ng sunod-sunod na mga haligi ng kaguluhan. Di nagtagal, umabot na sa 10,000. 10,000 Chaos King Laws, na naglalabas ng hindi magagapi na aura ng kaguluhan. Ang buong dagat ng banal na kapangyarihan ay nanginginig. Maging si Ding Ye ay namangha sa nakakatakot na kapangyarihan ng Chaos King Law sa banal na katawan ni Yang Xiaotian. Habang mas matagal itong sumunod kay Yang Xiaotian, mas naramdaman niyang tama ang pinili nito. Bagamat kamangha-mangha rin ang talento ni Hong Feng, mas masahol pa ito kaysa kay Yang Xiaotian, kaya hindi nito pinili si Hong Feng noon. Hindi nagtagal, ang Chaos King Laws ni Yang Xiaotian ay naging 100,000.
Maraming pinakamataas na powerhouse sa huling bahagi ng ikasampung antas ng Diyos na Panginoon, kahit na malakas ang kanilang banal na kapangyarihan, mahirap paikliin ang 100,000 batas sa isang pagkakataon. Sa pangkalahatan, pagkatapos pag-isahin ang 10,000 mga batas, ang kanilang banal na kapangyarihan ay kakaunti na, ngunit ang banal na kapangyarihan niyang Shoutian ay napakalakas pa rin, at ang dagat ng banal na kapangyarihan ay napakalalim pa rin. Makalipas ang isang buwan, ang Chaos King Law niyang Shoutian sa wakas ay umabot sa 1,000,000. 1,000,000 Chaos King Laws ang nakatayo sa Diyos, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay pinigilan lamang ang kalangitan. Maging si Heiye, na nakahiga sa di kalayuan, ay tumayo sa oras na ito at tumingin kay Yang Shoutian sa gulat. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas, umabot sa 1.2 milyon ang Chaos King Law ni Yang Shoutian. Nang umabot sa 1.2 milyon ang Chaos King Law ni Yang Shoutian, hindi pa rin nagkukulang ang divine power ni Yang Shoutian, ngunit si Yang Shoutian ay hindi nagpatuloy sa pag-condense, ngunit tumigil. Sa itaas ng kalangitan, lumundag ang liwanag, at bumuhos ang gininto ang ulan mula sa kailaliman ng kalangitan, patuloy na bumabagsak, at nahulog sa katawan ni Yang Shoutian. Ang gininto ang ulan ay napuno ng hininga ng Heavenly Dao, na siyang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao ay bumuhos sa katawan ni Yang Shoutian, at si Yang Shoutian ay puno ng liwanag ng Heavenly Dao. Sa oras na ito, ang Diyos ng panahon, ang Diyos ng tadhana, ang Diyos ni Hongmeng, at ang Diyos ng pinagmulan ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Matapos ang kapangyarihan ng langit ay patuloy na dumaloy sa katawan ni Yang Shoutian, ang apat na banal na anino ay kumikislap din ng mga patong ng banal na liwanag. Nang pinagsama ni Yang Shoutian ang kapangyarihan ng langit, naramdaman niya na ang 5 banal na katawan ay makabuluhang napabuti. Sa partikular, ang pagpapabuti ng Chaos Divine Body ay ang pinakahalata. Ang Chaos Divine Body, na orihinal na nasa unang antas, ay nakarating sa gitnang yugto ng unang antas. Sa tuloy-tuloy na pagsasanib ng kapangyarihan ng langit, ito ay bumagsak sa ikalawang antas pagkatapos ng isang araw. Tama, sa ilalim ng tempering ng kapangyarihan ng langit, ang kanyang Chaos Divine Body ay bumagsak sa ikalawang antas sa loob lamang ng isang araw, at patuloy pa rin itong bumubuti. Nang lumipas ang 2 araw, ang kanyang Chaos Divine Body ay nakalusot sa ikatlong antas. Maging si Yang Shoutian ay nagulat. Bagamat alam niya na ang kapangyarihan ng langit ay maaaring mapabuti ang kanyang banal na katawan, ang gayong kamanghamanghang epekto ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa orihinal, ang kapangyarihan ng langit ay karaniwang tumatagal ng 2 araw, ngunit si Yang Shoutian ay ang Diyos ng 2 Chaos Kings na nag-condense ng 1.2 milyong Chaos Laws ng sabay-sabay, kaya ang kapangyarihan ng Heaven ay hindi natapos pagkaraan ng 2 araw. Nagtagal ito ng 4 na araw bago tuluyang tumigil sa pagbagsak ang kapangyarihan ng langit. Pagkaraan ng 4 na araw, sa patuloy na pagsasanib ng kapangyarihan ng langit, ang Chaos Divine Body ni Yang Shoutian ay halos hindi nakapasok sa ika-4 na antas. Nang makita na sa tulong ng kapangyarihan ng langit, ang kanyang Chaos Divine Body ay nakapasok sa ika-4 na antas, nagulat si Yang Shoutian. Kahit na ang pagpapabuti ng 4 na banal na katawan ng Eternal Divine Body ay hindi kasing kahanga-hanga ng Chaos Divine Body, ito ay isa ring makabuluhang pagpapabuti. Sa bilis na ito, kapag nakapasok siya sa ika-10 antas ng Panginoon ng Diyos at nakuha ang kapangyarihan ng langit ng 10 beses, hindi ba't ang kanyang 4 na banal na katawan ay lahat ay lalampas sa ika-19 na antas? Kahit na ang kapangyarihan ng langit ay malaking tulong sa paglilinang ng banal na katawan, kapag ang iyong 4 na banal na katawan ay nilinang sa tuktok ng huling bahagi ng ika-17 antas, ang epekto ng kapangyarihan ng langit ay magiging balewala, sabi ni Tio Ding. Natigilan si Yang Shoutian. Kung gusto mong masira ang ika-18 at ika-19 na antas ng 4 na banal na katawan, kailangan mo pa ring hanapin ang Time God Tree at ang Origin God Tree, sabi ni Master Ding. Ang orihinal na pag-asa ni Yang Shoutian na gamitin ang kapangyarihan ng langit upang masira ang 5 banal na katawan hanggang sa ika-19 na antas sa isang iglap ay nabasag. May darating, biglang sabi ni Master Ding. Agad na inalis ni Yang Shoutian ang nakapalibot na space shielding formation, at pagkatapos ay sumabog sa ere kasama si Master He at sumugod sa Honghuang City. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Shoutian, isang grupo ng mga master ang dumating sa eksena. Ang mga taong dumating ay si Huang Yan at ang mga master ng Eternal Divine Kingdom. Nagulat si Huang Yan sa paligid, ito ba ang hininga ng kapangyarihan ng langit? Mukhang nagulat din ang matandang Xie, ito talaga ang hininga ng kapangyarihan ng langit. Ang kapangyarihan ng langit ay isang bagay na maaari mong makaharap ngunit hindi mo hanapin. Mayroong napakalakas na hininga ng kapangyarihan ng langit dito. Dahil ang gininto ang ulan ng kapangyarihan ng langit ay katatapos pa lang, ang nakapalibot na kalawakan ay puno pa rin ng hininga ng kapangyarihan ng langit. Ang mga master ng Eternal Divine Kingdom ay naghanap sa paligid ng mahabang panahon, ngunit wala itong nakita.
Sa wakas, si Huang Yan at ang mga master ng Eternal Divine Kingdom ay kailangang sumuko at patuloy na sumugod sa Honghuang City. Pagkarating sa Honghuang City, ang banal na kalikasan ni Huang Yan ay biglang naging abnormal na muli. Ang pakiramdam na ito ay eksaktong kapareho noong siya ay pumasok sa madilim na kagubatan. Natigilan si Huang Yan. Princess, anong ginagawa mo? Tanong ni Shi Lao nang makita niya ang ekspresyon ni Huang Yan. Agad na sinabi ni Huang Yan na abnormal ang kanyang divine nature. Nang marinig na ang banal na kalikasan ni Huang Yan ay nabalisa gaya ng huling pagpasok niya sa Dark Forest, nagulat din si Shi Lao, Prinsesa, nararamdaman mo ba ang kapangyarihang iyon? Tumango si Huang Yan, at pagkatapos ay inakay ang lahat sa direksyon ng sentido. Matapos makapasok sa lungsod ng Honghuang, dumiretso si Yang Xiaotian sa bulwagan ng Tiandi Shenfu upang magparehistro para sa pagtatasa. Ngayon ay 4 na araw na lang ang natitira bago ang assessment, kaya gusto niyang magparehistro muna at pagkatapos ay humanap ng matitirhan. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Yang Xiaotian sa lugar ng pagpaparehistro. Bagamat 4 na araw na lang ang natitira bago ang pagtatasa, marami pa rin ang nag-sign up. Walang pagpipilian si Yang Xiaotian kundi maghintay sa pila. Dahil nagdala si Yang Xiaotian ng itim na aso, maraming tao ang hindi maiwasang tumingin kay Yang Xiaotian. Kuya, halimaw mo ba ito? Isang alagad ng pamilya na nakatayo sa likod ni Yang Xiaotian ay ngumiti at nagsabi, ang iyong hayop ay espesyal. Pagkatapos ay nagpakilala siya, ako si Dongfang Ao. Sumisikat ang araw sa silangan, disipulo ka ba ng pamilya Dongfang? Nagulat si Yang Xiaotian. Mayroong isang sikat na kasabihan na, ang araw ay sumisikat sa silangan, na umiikot sa sinaunang kontinente, na tumutukoy sa pamilya Dongfang. Ang Dongfang family at ang Dongsheng royal family ay parehong supergiant sa prehistoric continent. Napangiti ang binata na si Dongfang Ao at sinabing, isa lang akong hindi kilalang disipulo ng pamilya Dongfang. Ikinalulungkot kong napatawa ka. I wonder kung ano ang pangalan mo. Yang Xiaotian. Hindi ito itinago ni Yang Xiaotian. Kung tutuusin, malalaman ito ng kabilang partido kapag nagparehistro siya mamaya. Sa oras na ito, pinangunahan ni Huang Yan ang mga tao ng Eternal Divine Kingdom sa Assessment Hall ng Divine Palace of Heaven and Earth. Bilang ikapitong prinsesa ng Eternal Divine Kingdom, natural na nakakuha ng maraming atensyon si Huang Yan. Sa sandaling pumasok siya sa lungsod, may nagulat nito kay Lin Wei, ang batang patriarch ng Silver Sky Blood Demon. Narinig ni Lin Wei na si Huang Yan at ang mga master ng Eternal Divine Kingdom ay pumunta sa Heaven and Earth Divine Palace para sa Assessment Hall, at hindi niya maiwasang magtaka, hindi ba nag-sign up na si Huang Yan, bakit siya pumunta sa Assessment Hall? Tara na para tasahin ang bulwagan. Sabi ng nakatatandang kalaban ni Lin Wei na si Lin Senador. Sa paglipas ng mga taon, nagpunta siya sa sinaunang kaharian ng Diyos upang bisitahin si Huang Yan ng ilang beses, at tinanggihan ni Huang Yan. Dahil alam niyang susuriin ni Huang Yan ang pangunahing bulwagan, gusto niyang suriin ang bulwagan upang makilala si Huang Yan. Oo, ang nakababatang manager. Nagmamadaling sabi ni Lin Senador, pagkatapos ay tinawag ang mga master para sundan si Lin Wei at pumunta sa Assessment Hall. Nang pumunta sina Lin Wei at Huang Yan at iba pa sa Assessment Hall, walang dapat pag-usapan sina Yang Xiaotian at Dongfang Ao. Kuya, mag-sign up ka para sumali sa assessment, talented ka ba? Anong klaseng realm na ngayon? Sinadya o hindi sinasadya ni Dongfang Ao si Yang Xiaotian? Palagi niyang nararamdaman na may kakaibang kapangyarihan si Yang Xiaotian sa kanyang katawan. Kung hindi, paano niya ipagmamalaki si Yang Xiaotian bilang kanyang katayuan? I have a general talent. I have worked hard for many years, and I just broke through the Lord of the Lord, sabi ni Yang Xiaotian. Buong pagmamalaking sinabi ni Dongfang na nakangiti, brother, dumating ka lang sa assessment basta lumampas ka sa Panginoon ng Diyos. Mahirap pumasa sa evaluasyon ng mga disipulo sa labas ng pinto. Bagamat ang mga kondisyon para sa pag-a-apply para sa pagtatasa ng mga dayuhang disipulo ay nangangailangan lamang ng Panginoon, sa pangkalahatan, mahirap ipasa ang pagtatasa para lamang masira ang Panginoon ng Panginoon. Tumawa si Yang Xiaotian at walang sinabi. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakatalikod na si Yang Xiaotian. Lumapit si Yang Xiaotian sa disipulo ng Heaven and Earth God Mansion na namuno sa mga nakarehistro. Pangalan, hindi itinaas ng alagad ang kanyang ulo at nagtanong. Yang Xiaotian. Totoong sinabi ni Yang Xiaotian. Tumayo sa hanay. Casual na sabi ng alagad. Tumayo si Yang Xiaotian sa pagsubok ng hanay ng monumento ng bato ayon sa mga salita. Dahil sa divine power ng disipulo, hindi nagtagal, ang batong monumento ay umaalon, at isang grupo ng liwanag ang tumakip kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay lumitaw sa buong katawan. Pagkatapos, isang linya ng mga salita ang lumitaw sa itaas ng monumento ng bato, edad ng buto, 72.
Nandoon ang rehistradong disipulo ng Ninong ng Langit at Lupa, 72 taong gulang. Si Dongfang Ao sa likod niyang Xiaotian ay natulala, 72. Tanging ang batang nakatayo sa kanyang harapan ay nagsasanay ng ilang dekada. Kaagad pagkatapos ng edad ng buto, mayroong isang linya ng mga salita, realm, ang mga unang yugto ng Diyos na Panginoon. Ang mga disipulo ng mga Diyos ng Langit at Lupa at si Dongfang Ao ay hindi makapaniwala at nakatitig sa pinakamalaking mga mata. Sa oras na ito, marami sa mga pinirmahang disipulo sa paligid niya ay natagpuan din na ang mga resulta ng pagsusulit niyang Xiaotian ay pawang malalaking bibig. Kaka-practice mo lang ng 72 years. Kumain ang disipulo ng Ninong ng Langit at Lupa, pinapanood siyang Xiaotian na parang multo. Ang Tiandi God's Mansion ay nagsasaad na ang lahat ng mga Diyos sa loob ng 5,000 taong gulang ay maaaring magparehistro para sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo. Sa makatuwid, ang mga disipulo na pumupunta upang mag-sign up ay halos lahat ng 4,000 taong gulang. Walang mga alagad na hindi pa nakalampas sa 100 taong gulang. Not to mention that this time, it is the heaven and earth God house. Maaaring lumampas sa Panginoon. Ano ang konsepto ng pagsira sa Panginoon ng Diyos nang wala pang 100 taon? Hindi niya maisip iyon. Nagulat din si Dongfang Ao. Bilang young master ng Oriental family, syempre, nauunawaan niya kung gaano kahirap masira ang Panginoon ng Diyos nang wala pang 100 taon, mga tao. Anong pangalan mo? Bumangon ang alagad ng bahay ng Diyos ng Langit at Lupa at nanginginig kay Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Lumabas ka muna, at pagkatapos ay tumayo ka sa hanay. Nang inig ang mga alagad ng bahay ng Diyos ng Langit at Lupa. Umatras si Yang Xiaotian alinsunod sa kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya sa hanay. Ang alagad ng Langit at Lupa na makadiyos ay hinimok muli ang steel, at ang batong monumento ay sumasangga kay Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw muli ang mga subtitle sa estelo. Edad ng buto, 72. Realm, sa mga unang yugto ng Diyos Panginoon. Ang resulta ng pagsusulit ay pareho pa rin sa ngayon. Sa oras na ito, nagsama-sama ang mga alagad ng mga Diyos ng Langit at Lupa na namumuno sa rehistradong Tiandi God Mansion sa Bulwagan. Gulat na gulat silang tumingin sa resulta. Ang ibang mga alagad na nagparehistro para sa pagtatasa ay hindi rin kapanipaniwala, at ang bulwagan ay nagkakagulo. Kaya mo ba? Sabi ni Yang Xiaotian sa disipulo ng rehistradong Langit at Lupa. Ang alagad ng mga Diyos ng Langit at Lupa ay bumalik at tumanggo sa takot, oo. Pagkatapos ay naalala niya si Yang Xiaotian, at binigyan si Yang Xiaotian ng assessment card, at itinatak ang pangalan ni Yang Xiaotian sa kanyang identity card. Nakuha ni Yang Xiaotian ang identity card ng assessment, at hindi na muling nanatili, at lumabas ng hall kasama si He Ye. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng matitirhan. Gayunpaman, sa oras na ito, ilang araw na lang ang natitira mula sa pagtatasa. Ang silid ng restoran sa lungsod ay natatakot na ito ay pisilin, at hindi madaling makahanap ng tirahan. Tulad ng kalalabas lang ni Yang Xiaotian sa bulwagan, ito ay hindi kalayuan. Biglang nag-boom ng ilang beses ang Black Master, at parang medyo nasasabik at abnormal, at kinamot niya si Yang Xiaotian. Nahanap mo ba ang hininga ng halimaw na santo ni Nuno? Natigilan si Yang Xiaotian. Tumango si Black Lord, at saka ito kinamot. Kailangan mong umalis sandali at hintayin itong bumalik. Naunawaan ni Yang Xiaotian ang kahulugan ng Black. Tumango si Black Lord, pagkatapos ay lumipad, at nawala sa isang kisap mata. Sa sandaling umalis si He Ye, nakita ni Huang Yan, na papunta sa assessment hall, si Yang Xiaotian. Tumingin si Huang Yan kay Yang Xiaotian na may pagdududa at itinuloy ito hanggang sa lahat. Nalaman niya na ang pinagmula ng kanyang kawalang interes ay ang binata na naka-blue shirt. Nakita ni Shi Lao si Huang Yan na nakatitig kay Yang Xiaotian mula sa malayo. Nang siya ay nagtataka, sinabi ni Huang Yan, Shi Lao, siya ba? Siya ang nagparamdam sa akin na hindi mapakali. Nagkamali si Shi Lao, itong binata. Hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Xiaotian, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mukha, mas bumibigat. Ito ba ay isang estado ng wala sa akin? At natatakot ako na ito ay ang estado ng pagiging hindi makasarili kaysa sa pagiging perpekto. Sa oras na ito, dumating din si Lin Wei mula sa malayo kasama ang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan. Nang makita ni Lin Wei si Huang Yan, lumiwanag ang kanyang mukha, at lumakad siya patungo kay Huang Yan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagsabi, "Ikapitong prinsesa, hindi ko inaasahan na nagkataon na magkita tayong muli." Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Huang Yan at dir-diretsyong naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Napasimangot si Yang Xiaotian nang makita niya si Huang Yan na naglalakad patungo sa kanya kasama ang isang grupo ng mga master mula sa Eternal Divine Kingdom. Ako si Huang Yan mula sa Eternal Divine Kingdom.
Ano ang pangalan mo? Sabi ni Huang Yan, ang boses niya ay parang nightingale, napakaganda. Nagulat siyang Xiaotian na ang taong darating ay si Huang Yan, ang ikapitong prinsesa ng Eternal Divine Kingdom. Pagdating niya sa prehistoric continent, ang 2 taong madalas niyang narinig na pinag-uusapan ay sina Lin Wei mula sa Silver Sky Blood Demon Clan at Huang Yan sa kanyang harapan. Yang Xiaotian, bahagyang tumango siyang Xiaotian, at pagkatapos ay aalis na siya. Nang makitang aalis na siyang Xiaotian, nagulat si Huang Yan, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing, siyang master yang pala yun. Sinulyapan niya ang assessment hall sa likod niya at sinabing, nandito rin siyang master yang para mag-sign up para sa assessment ng mga panloob na disipulo ng Heaven and Earth Divine Palace. Hindi tumigil siyang Xiaotian at tumango, narito ako para mag-sign up para sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo. Mga panlabas na alagad, parehong nagulat sina Huang Yan at Old Shi. Nang makitang hindi tumigil siyang Xiaotian, ibinuka ni Huang Yan ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa huli ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinanood ni Lin Wei ang eksenang ito mula sa malayo, na may nakakatakot na malamig na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang papaalis na figure niyang Xiaotian at sinabi sa kanyang mga tauhan sa likod niya, tingnan kung saang pamilya galing siyang Xiaotian. Si Lin Senador, ang elder ng Silver Sky Blood Demon, ay naunawaan ang kahulugan ni Lin Wei, oo, ang binata. Sa katunayan, hindi lamang sinuri ni Lin Wei ang pagkakakilanlan niyang Xiaotian, ngunit pagkaalis niyang Xiaotian sa registration hall, maraming pamilya at Zhangmen ang nagsimulang mag-imbestiga sa pagkakakilanlan niyang Xiaotian. Pagkatapos ng pag-alis niyang Xiaotian, inimbestigahan din ni Huang Yan ang pagkakakilanlan niyang Xiaotian. Sa bahay ng sinaunang Diyos ng Honghuang, ang mukha ni Huang Yan ay hindi makapaniwala, 72 taong gulang, ang Panginoon ng Panginoon noong mga unang araw. Oo, ang edad ng buto ay 72, at ang Panginoon ng Panginoon ay nasa mga unang araw. Ngumiti ng mapait si Shilao. Nang marinig niya ang balita mula sa assessment hall, naisip niyang mali ito sa simula. Nang maglaon, paulit-ulit na nakumpirma. Nagsasanay ng ilang dekada at lumalabag sa Panginoon ng Diyos. Paano niya nilinang? Ang puso ni Huang Yan ay natigilan. Ang kanyang talento ay sinasabing ang una sa mga sinaunang Diyos, at nalampasan pa ang kanyang ninuno ng sinaunang kaharian ng Diyos. Siya ay napakatalino, kasama ang hindi mabilang na mga mapagkukunan ng mga sinaunang Diyos ng mga sinaunang Diyos, ito ay ang Diyos ng Panginoon na nasira sa loob ng daan-daang taon. Nahanap mo na ba ang iba niyang talento? Nagulat si Huang Yan at tinanong si Shilao. Umiling si Shilao, hindi pa, kumalat na ang bagay na ito, maraming pamilya at Zhangmen ang nag-iimbestiga sa pagkakakilanlan niyang Xiaotian at iba pang mga talento. Gayunpaman, ilang araw na ang assessment, at saka ko malalaman kung anong talento siya. Tumango si Huang Yan at sinubukang pakalmiin ang sarili hanggat maaari. Lalo siyang na-curious kung ano ang kapangyarihan niyang Xiaotian, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Hindi nagtagal ay umalis na siyang Xiaotian sa registration hall, at buong pagmamalaking naabutan ng sikat na Dongfang siyang Xiaotian, at pagkatapos ay masigasig na inimbitahan siyang Xiaotian, brother, I wonder kung nahanap mo na ba ang lugar kung saan ka nakatira. Mayroon akong mansyon sa Honghuang City, o nakatira ba ako sa aking mansyon ng ilang araw? Ito ay susuriin sa loob ng ilang araw, at ang lugar na mahahanap sa oras na ito ay hindi madaling mahanap. Medyo nag-alinlangan siyang Xiaotian, at sa wakas ay tumango. Gaya ng sabi ng kabilang partido, ang lugar kung saan mahirap hanapin sa panahong ito ay talagang mahirap hanapin. Bagamat maraming Diyos sa kanyang katawan, hindi siya mura, ngunit hindi mura ang mansyon ng Honghuang City. Natatakot siya na baka hindi niya maalis sa kanyang katawan ng mga Diyos ng mga Diyos. Dapat ay Dongfang Aoji ang Xiaotian, malaking kagalakan. Dahil dito, nanatili siyang Xiaotian ng ilang araw sa mansyon ng pamilyang Oriental ng ilang araw. Pagdating niya sa bahay ng Oriental family, siyang Xiaotian ay sobrang masigasig. Sa kabutihang palad, buong pagmamalaking hinanap siya ni Dongfang. Siyang Xiaotian ay bihira at tahimik. Nilinang niya ang Teiko Shilongju sa palasyong inayos ng pamilyang Oriental. Ngayon ay sumisira sa Panginoon ng mga Diyos, at may 5 pangunahing Diyos. Pagkatapos ng batas ng kaguluhan, nilamon niyang Xiaotian ang bilis ng dragon na si Yuan Yuan sa 5 elementong Dragon Ball. Noong gabi nang dumating siyang Xiaotian sa bahay ng Oriental family, biglang ginulat niyang Xiaotian ang kanyang buong katawan, at ang Teiko Shilongju, na nagpupumilit ng maraming taon, sa wakas ay nakalusot sa 18. Nang malagpasan ng Teiko Shilongju niyang Xiaotian ang 18 timbang, isang kamanghamanghang Dragon Yin ang tumunog sa buong mundo. Ang kamanghamanghang Dragon Yin ay narinig sa lahat ng sulok ng Honghuang City. Ang isang prestihiyo mula sa mga ninuno ng dragon, ay tumagos sa mundo.
Nagulat ang lahat. Nagsalita si Dongfang Ao tungkol sa sitwasyon ni Yang Xiaotian sa pangunahing bulwagan at sa mga ninuno ng pamilyang Oriental, at biglang narinig na ang palasyo ni Yang Xiaotian ay tumutunog ng mga makalangit na dragon. Napakamangha Long Wei. Ito ang prestihiyo ng mga ninuno ng dragon. Ang Teiko Shilongju ng ninuno ng tribo ng dragon. Nagulat si Dongfang. Teiko Shilongju, siya ba ay disipulo ng dragon? Nagulat na sabi ni Dongfang Ao, ngunit hindi ko narinig yun ng ang tribo ng dragon ay may isang napakatalino na disipulo. Nag-alinlangan din si Dongfang Yuan, ang ninuno ng Dragon Golden Dragons ay nagsanay ng Teiko Shilongju hanggang sa tuktok ng huling bahagi ng ika-13. Ito ang taong may pinakamataas na paglilinang ng Teiko Shilongju sa dragon. Ilan? Kaya ang Longlongwei ay dapat na higit sa 10 o higit pa, 11 ba? Pagmamalaking sabi ni Dongfang. Hindi walang anuman ang pagsasanay ng Teiko Shilongju hanggang sa 11 timbang, ngunit sa sitwasyon ng Panginoon ng Diyos na linangin ang Teiko Shilongju hanggang 11, ito ay kamangha-mangha. Sa oras na ito, nalaman din ni Lin Wei ang tungkol sa mga resulta ng pagpaparehistro ni Yang Xiaotian. Habang ang kanyang mukha ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang mukha ay pangit. Noong una, naisip niya na ito ay isang maliit na hipon lamang na pinangalanang Yang Xiaotian. Nag-alinlangan si Lin Senador at sinabing, bata, namatay si Yanzo sa kanyang mga kamay. Ano bang pinagsasasabi mo? Bumangon si Lin Wei Horan, at nabigla. Paanong hindi niya malalaman ang pagkamatay ni Yanzo, ngunit namatay siya sa kamay ni Yang Xiaotian? Namatay si Yanzo sa kamay ng itim na aso sa tabi ni Yang Xiaotian. Lin Sen's face complex, gayunpaman, ang itim na aso ay nabanggit at hindi nababalik sa maikling panahon. Ilang araw na ang assessment. Anyway, mamamatay si Yang Xiaotian, mamamatay si Yang Xiaotian. Tumango si Lin Wei at nanlamig ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa mga disipulong gustong hayaang mamatay si Yang Xiaotian sa sobrang sakit, huwag siyang mamatay ng masyadong mabilis. Oo, binata. Paano si Hongfeng? Hindi pa nagpapakita ang Hongfeng na iyon. Nympho, 4 na araw na ang lumipas. Sa wakas ay dumating na ang araw ng pagtatasa ng Tiandi God Mansion. Sa ilang araw na ito, halos hindi makalabas ng pinto si Yang Xiaotian. Nilulunok niya ang Longzhou Longyuan para sa paglilinang. Minsan ay pinag-aaralan niya ang mga score at chess scores at nagsasanay ng calligraphy at painting. Minsan ay dumating si Dongfang at nakitang pinag-aaralan ni Yang Xiaotian ang mga marka ng piano, at nakipag-usap din siya kay Yang Xiaotian. Nalaman ni Yang Xiaotian na ang Qin Dao Shu ni Dongfang Ao ay hindi mahina. 4 na araw lamang ang lumipas, at nagulat si Yang Xiaotian nang makitang hindi pa bumabalik si Haye. Huwag kang mag-alala, sa lakas ni Xiaohei, walang mangyayari sa kanya. Sabi ni Dingay. Tumango si Yang Xiaotian. Sa araw ng assessment, maagang dumating si Dongfang Ao para imbitahan si Yang Xiaotian sa assessment hall. Nang dumating sina Yang Xiaotian, Dongfang Ao at iba pa sa assessment hall square, napakaraming tao. May milyon-milyong mga disipulo na nag-sign up para sa inner sect assessment ng Heaven and Earth Divine Mansion sa pagkakataong ito, at mas marami pang mga disipulo ang nag-sign up para sa outer sect assessment, higit sa 10 milyon. May milyon-milyong kontinente sa Divine Realm, at sa karaniwan, mahigit 100 tao mula sa bawat kontinente ang nag-sign up para sa Heaven and Earth Divine Mansion Disciple Assessment sa pagkakataong ito. Bagamat ang kabuuang bilang ng mga rehistradong disipulo ay umabot sa 20 milyon, ang Langit at Lupang Banal na Mansyon ay nag-recruit lamang ng 2,000 katao. Mayroong 1,000 panloob na sektang disipulo at 1,000 panlabas na sektang disipulo. Mayroong 20 milyong tao, at 2,000 katao lamang ang maaaring makapasa sa huli. Maaari mong isipin kung gaano kahigpit ang kompetisyon. Nang dumating si Yang Xiaotian sa plaza, maraming makapangyarihang miyembro ng pamilya ang tumingin kay Yang Xiaotian. Sa karamihan ng tao, tumingin din si Huang Yan kay Yang Xiaotian. Sa nakalipas na ilang araw, siya at ang mga master ng Eternal Divine Kingdom ay hinuhulaan ang talento ni Yang Xiaotian. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon akong malaman. Nakatingin si Lin Wei kay Huang Yan. Nang makitang nakatitig si Huang Yan kay Yang Xiaotian, malamig siyang ngumuso. Sa oras na ito, sa panloob na bulwagan ng pagtatasa, ang matataas na antas ng mga tao ng langit at lupang Divine Palace ay nakatingin din kay Yang Xiaotian. Siya ba si Yang Xiaotian? Si Zhao Ming, ang Lord of the Heaven and Earth Divine Palace, ay nagtanong sa mga masters sa paligid niya. Noong nakaraan, si Zhao Ming ay hindi lalabas sa Heaven and Earth Divine Palace Assessment, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang Chaos God Greenway at 4 na God Grade Godheads. Kaya, pumunta siya para panoorin ito ng personal. Oo, Ginoo, sabi ng isang ninuno ng Heaven and Earth Divine Mansion. Ang ninuno na nagsalita ay ang ninuno ng Nine-Eyed Demon Tiger Clan.
Ang Nine-Eyed Demon Tiger ay ang hari ng angkan ng tigre at kabilang sa angkan ng likas na Diyos ng demonyo. Ninuno ng lungsod, ano ang tingin mo kay Yang Xiaotian? Tanong ni Zhao Ming, ang Supreme Kangzo. Ang mga resulta ng pagsusulit ni Yang Xiaotian nang mag-sign up siya ay natural na ikinagulat ng matataas na opisyal ng Heaven and Earth Divine Mansion. Sa mga araw na ito, pinag-uusapan ng lahat kung anong uri ng talento mayroon si Yang Xiaotian. Inihambing ng ilang tao si Yang Xiaotian kay Huang Yan at ang 4 na batang patriarch ng Netherworld Demon Clan. Inihambing pa nga ng ilan si Yang Xiaotian kay Lin Wei. Ang ninuno ng Nine-Eyed Demon Tiger, City Ancestor, ay tumitig kay Yang Xiaotian gamit ang kanyang mga mata at umiling, sinabing, mahirap sabihin. Ngayon lang, ginamit niya ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan upang subukang makita si Yang Xiaotian, ngunit si Yang Xiaotian ay nababalot ng enerhiya at hindi niya makita. Kahit na ang bilis ng cultivation ng batang ito ay kamangha-mangha, sa tingin ko ay napakataas pa rin para ikumpara siya kay Lin Wei. Si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, ay umiling. Sa tingin ko rin ay hindi may kukumpara ang batang ito kay Lin Wei. Ang isa pang higanteng ninuno ng unggoy na si Bai Liu ay umiling din at sinabing, ang bilis ng kanyang paglilinang ay kamangha-mangha, ngunit hindi naman siya ay may Chaos Godhead. Nagsimulang mag-usap ang lahat. Tiningnan ni Kangzo Supreme Zhao Ming si Lin Wei sa karamihan at sinabing may paghanga, narinig ko na ang 14 na pinakamalakas na intensyon ng espada ni Lin Wei ay nagil-inang ng 9 na uri ng pinakamalakas na sword domain. Sa God King Realm, maaari niyang linangin ang 9 na uri ng pinakamalakas na sword domains. Ang kanyang talento sa espada ay sapat na para maging una sa nakababatang henerasyon sa ating God Realm. Noon, nasa tuktok ako ng huling ika-10 antas ng Hari ng Diyos, at 8 uri lamang ng pinakamalakas na sword domain ang aking nilinang. Hindi itinago ni Zhao Ming ang kanyang paghanga kay Lin Wei. Alam niya kung gaano kahirap na matagumpay na linangin ang pinakamatibay na domain ng espada. Nang siya ay ganap na nilinang ng Heaven and Earth God Mansion, nilinang lamang niya ang 8 uri ng pinakamalakas na sword domain noong siya ay nasa tuktok ng huling ika-10 antas ng God King. Si Lin Wei, na nasa ika-4 na antas pa lamang ng Divine King, ay nakal-inang na ng 9 na uri ng pinakamalakas na sword domain. Kahanga-hanga ang gayong talento sa espada. Ang Nine-Eyed Demon Tiger Ancestor ay tumingin din kay Lin Wei, tumango at nagpuri. Ang gayong talento para sa swordsmanship ay talagang ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ng Divine Domain. Maliban kay Lin Wei, walang sinuman sa ating Divine Domain Divine King Realm ang dapat na makapaglinang ng 9 na uri ng pinakamalakas na sword domain. Number 1 sa Godhead, number 1 sa swordsmanship, at nakal-inang ng 4 na uri ng pinakamalakas na Dark Divine Body. Si Lin Wei ang pinakamahusay na kandidato para maglingkod bilang Young Master ng ating Heaven and Earth Divine Palace. Sinabi ni Wu Yin, ang ninuno ng Jingtian Sword Sect. Pinag-usapan ito ng lahat. Dahil ang Chaos Godhead at ang 4 na Divine Godhead ay lumitaw sa pagtatasa na ito, halos lahat ng mga ninuno ng Heaven and Earth Divine Palace ay dumating. Isang grupo ng mga ninuno ang lihim na nagmamasid kina Lin Wei, Huang Yan, Hong Feng, Shen Kangdong, ang batang patriarch ng Nether Demon Clan, Huang Zingka ng Dongsheng Royal Family, at iba pa sa Inner Hall. Sa paglipas ng panahon, dumating ang kompetisyon. Parehong ang panlabas at panloob na mga alagad ay tinasa sa 2 round. Sa unang round, lahat sila ay pumasok sa lihim na kaharian upang manghuli ng mga hayop at nirerango ayon sa mga puntos. Para sa parehong panlabas at panloob na mga disipulo, ang nangungunang 10,000 lamang ang maaaring makapasok sa ikalawang round. Siyempre, dahil sa malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng panlabas at panloob na mga disipulo, sila ay isinagawa ng hiwalay. Sa pagkakataong ito, ang lihim na kaharian kung saan ang mga panlabas na disipulo ay nanghuli ng mga hayop sa unang round ay tinawag na Dark Demon Realm. Ang buong lihim na kaharian ay nababalot ng isang layer ng dark magic. Dahil sa limitadong paningin at kapangyarihan ng kaluluwa, ang kahirapan ay mas malaki. Bukod dito, may mga pik na hayop sa huling ika-10 antas ng Diyos na Panginoon sa lihim na kaharian, kaya ang mga disipulo na pumasok sa lihim na kaharian ay nanganganib na mamatay anumang oras. Matapos ipaliwanag ng matanda na namumuno sa pagtatasa ang mga patakaran, binuksan niya ang pasukan sa espasyo sa lihim na kaharian. Kaagad, ang lahat ng panlabas at panloob na mga disipulo ay sumugod sa kani-kanilang mga pasukan ng lihim na kaharian. Sinundan din ni Yang Xiaotian ang karamihan sa lihim na kaharian para sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo. Nang makitang pumasok din si Yang Xiaotian sa lihim na kaharian, ang ninuno ng Black Phoenix Clan ay nagsabi, ang batang ito na si Yang Xiaotian ay dapat na makapasa sa unang round ng pagtatasa. Sa mahigit 10 milyong disipulo na nag-sign up para sa Outer Sect Assessment sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 1,000 tao sa ika-5 antas ng Panginoon ng Diyos.
Mayroong higit sa 10,000 mga tao sa ika-4 na antas ng Panginoon ng Diyos. Sa pangkalahatan, halos imposible para sa isang unang antas na Panginoon ng Diyos na makapasok sa nangungunang 10,000. Kung talagang mayroon siyang divine godhood tulad ni Huang Yan, may pag-asa pa rin na makapasa siya sa unang round ng assessment. Sinabi ng higanteng unggoy na si Bai Liu. Ang ninuno ng Black Phoenix ay ngumiti at nagsabi, kung talagang makapasa siya sa unang pagtatasa, gusto kong tanggapin ang batang ito bilang isang disipulo. Inobserbahan din ng Blue Blood Supreme na si Zhao Ming siyang Xiaotian sa tubig. Ang kaharian ng tubig ng panloob na bulwagan ay maaaring konektado sa madilim na kaharian ng mahika sa pamamagitan ng kalawakan, upang maobserbahan ng lahat ang sitwasyon ng mga disipulo sa lihim na kaharian sa pamamagitan ng kaharian ng tubig. Matapos makapasok siyang Xiaotian sa Dark Magic Realm, uusad na sana siya, at biglang, isang Dark Magic Ape ang sumugod sa kanya. Ang Dark Magic Ape na ito ay hindi mahina, at nasa tuktok ng huling antas ng Panginoon ng Diyos. Sa pagtingin sa madilim na demonyong unggoy na sumugod, hindi man lang ito nilingon niyang Xiaotian. Casual niyang itinuro, at nakita ang isang nakakagulat na enerhiya ng espada na sumabog, at ang maitim na demonyong unggoy ay sumabog. Nang makita ito, si Wu Yin, ang ninuno ng Jingtian Sword Sect, ay tumango at nagsabi, ang kapangyarihang panlaban niyang Xiaotian na ito ay hindi masama. Tumango ang lahat. Ang kakayahang madaling pumatay ng isang maitim na demonyong unggoy sa tuktok ng huling yugto ng unang yugto ng Diyos na Panginoon gamit ang lakas ng unang yugto ng Diyos Panginoon, sapat na ang lakas ng pakikipaglaban para matawag na mabuti. Patuloy na lumipad siyang Xiaotian, at sa hindi kalayuan, isa pang maitim na hayop ang sumugod sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang maitim na hayop na ito ay ang huling ikalawang yugto ng Diyos na Panginoon. Nang makita ito, casual ding itinuro niyang Xiaotian at pinasabog ang maitim na hayop sa lugar. Nang makitang madaling pinasabog niyang Xiaotian ang isang halimaw sa huling ikalawang yugto ng Panginoong Diyos, lahat ay nagulat. Upang mapatay ang isang hayop sa ikalawang huling yugto ng Panginoon ng Diyos sa lakas ng unang-unang yugto ng Panginoon ng Diyos, ang gayong kapangyarihang labanan ay higit sa mabuti, maaari itong tawaging kamanghamanghang. Mukhang may kahangahangang combat power ang batang ito, baka makapasa talaga siya sa unang round ng assessment. Tumawa si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo. Masyado pang maaga para sabihin ngayon. Si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, ay umiling at sinabing, kung kaya niyang pumatay ng hayop sa ikatlong huling yugto ng Panginoon ng Diyos, marahil ito ay talagang posible. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya ang isang hayop sa ikatlong huling yugto ng Panginoon ng Diyos na nagmamadali patungo kay Yang Xiaotian sa tubig. Casual na itinuro niyang Xiaotian at pinasabog ang hayop sa ikatlong huling yugto ng Panginoon ng Diyos sa isang ambon ng dugo. Ang ninuno ng higanteng unggoy, si Bai Liu, ay nabulunan, huminto at nagsabi, ang hayop na iyon ay nasa ikatlong huling yugto lamang ng Panginoong Diyos, hindi ang rurok ng ikatlong huling yugto ng Panginoong Diyos. Sa sandaling ito, isang hayop sa ika-4 na unang yugto ng Panginoong Diyos ang sumugod patungo kay Yang Xiaotian. Itinaas pa rin niyang Xiaotian ang kanyang kamay at itinuro, at isang daliring espada ang pumutok, madaling sumabog sa halimaw. Ang hayop sa ika-4 na unang yugto ng Panginoong Diyos ay ayaw sumabog sa isang ambon ng dugo. Ang ninuno ng higanteng unggoy, si Bai Liu, ay damilat, lumingon, at nalaman na ang lahat ay katulad niya, na nakadilat ang kanilang mga mata. Nag-aalinlangan na sinabi ni Bai Liu, ang hayop na iyon ay nasa ika-4 na unang yugto lamang ng Panginoong Diyos. Sa oras na ito, isang hayop sa ika-4 na gitnang yugto ng Panginoong Diyos ang sumugod kay Yang Xiaotian. Nang makita ito, hindi itinaas ni Yang Xiaotian ang kanyang daliri, ngunit umungol lamang, at ang kalawakan ay yumanig ng malakas, at ang hayop sa ika-4 na gitnang yugto ng Panginoong Diyos ay pinasabog ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang makitang ang hayop sa ika-4 na antas ng Divine Lord ay dinangal hanggang mamatay ni Yang Xiaotian, ang ninuno ng higanteng unggoy, si Bai Liu, ay natigilan. Maging ang Supreme Kangzo ay nabigla. Isang hayop ng unang antas ng Divine Lord ang pumatay ng isang hayop ng ika-4 na antas ng Divine Lord. Hindi na ito masasabing kamangha-mangha. Ito ay napakakamangha-manghang. Higit pa rito, direktang umungal si Yang Xiaotian hanggang mamatay, at ang hanging alon na nabuo ng banal na kapangyarihan ay direktang pinasabog ang kalaban. Gaano kalakas ang banal na kapangyarihang maiikli para magawa ito? Ang kakayahang madaling pumatay ng isang hayop sa ika-4 na antas ng Divine Lord ay nagpapakita na ang kapangyarihang panlaban ni Yang Xiaotian ay hindi bababa sa maihahambing sa ika-5 antas ng Divine Lord. At sa pagtatasa ng panlabas na disipulong ito, mayroon lamang higit sa 1,000 mga disipulo ng ika-5 antas ng banal na Panginoon. Ipinapakita nito na tiyak na makakapasa si Yang Xiaotian sa unang round ng assessment. At ang ranggo ay maaaring hindi bababa sa loob ng nangungunang 2,000.
Ang kanyang combat power ay maihahambing sa isang 5th level Divine Lord Disciple. Nakakagulat talaga ang talento ng batang ito. Ang Black Phoenix Ancestor ay tumingin kay Yang Xiaotian na puno ng pagtataka. Siguro siya ay talagang isang Divine Grade Godhead. Ang Shokang Sky Sword Sect Ancestor Wu Yin ay umiling at sinabing, kahit na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang 5th level Divine Lord, maaaring hindi siya isang Divine Grade Godhead. Marahil ay nagpractice lang siya ng ilang makapangyarihang mga diskarte at ang kanyang banal na kapangyarihan ay malakas, o siya ay may isang malakas na banal na katawan at ang kanyang pag-atake ay kamangha-mangha. Bago ang Heavenly God Realm, ang pinakamahalagang talento ng isang tao ay pangunahing nakabatay sa martial soul. Pagkatapos ng Heavenly God Realm, ang pinakamahalagang talento ng isang tao ay pangunahing nakabatay sa banal na ulo. Ang martial soul at banal na ulo ay ang pinakamahalagang pundasyon para sa pagtukoy ng talento ng isang tao. Gaano man kalakas ang mga pamamaraan at banal na katawan, pantulong lamang ang mga ito. Sa paghusga mula sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kahit na makapasa siya sa unang round ng pagtatasa, ang kanyang ranggo ay dapat na nasa 2,000 lamang, at maaaring hindi na siya makapasa sa ikalawang round sa panahong iyon. Ang Giant Ape Ancestor Bai Liu ang humatol. Si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay nakatitig kay Yang Xiaotian. Gusto niyang makita kung ang pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng batang ito ay maaaring malampasan ang ikalimang antas ng Panginoon ng Diyos. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga hayop na sumunod na nakatagpo ni Yang Xiaotian ay pawang mga hayop sa ibaba ng ika-4 na antas ng Panginoon ng Diyos. Sa makatuwid, hindi makita ni Zhao Ming kung ang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban ni Yang Xiaotian ay maaaring malampasan ang ikalimang antas ng Panginoon ng Diyos. Tila kinukumpirma nito ang hatol ng higanteng unggoy na ninuno na si Bai Liu na ang rangkang ni Yang Xiaotian ay palaging nasa 2,000. Sa sandaling ito, biglang, maraming mga alagad ang sumugod sa kagubatan sa harapan. Ang 9 Yellow Spring Fruit ay malapit ng mag-mature. Bahagyang narinig ni Yang Xiaotian ang tinig ng maraming disipulo na nag-uusap. Kung ito man ay ang lihim na kaharian para sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo o ang lihim na kaharian para sa pagtatasa ng mga panloob na disipulo, mayroong isang 10 milyong taong gulang na banal na gamot at isang 20 milyong taong gulang na banal na gamot. Ang sinumang kumuha ng dalawang banal na gamot na ito ay magmamay-ari ng mga ito. Ito ay maaari ding ituring bilang isang karagdagang gantimpala para sa mga alagad na lumahok sa pagtatasa. At ang 9 Yellow Spring Fruit ay ang banal na gamot ng 10 milyong taong antas. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Xiaotian na bumilis at lumipad sa kagubatan sa harapan. Kahit na nasira na niya ang kaharian ng Diyos Panginoon, ang banal na gamot sa 10 milyong taon ay isang mahusay na gamot na pampalakas para sa kanya. At ang 9 Yellow Spring Fruit na ito ay mapapabuti lang ang kanyang Yellow Spring Divine Art. Hindi nagtagal, dumating si Yang Xiaotian sa kagubatan sa harapan, at pagkatapos ay lumipad patungo sa direksyon ng pagbabago-bago ng enerhiya ng Divine Medicine na naramdaman niya. Maya-maya, nakarating siya sa isang lambak. Nakita ko na ang lambak ay puno ng liwanag at puno ng halimuyak ng banal na gamot. Ang 9 Yellow Spring Fruit ay namumulaklak na may maraming kulay abong bilog ng liwanag, at halatang malapit na itong mag-mature. Gayunpaman, ang lambak ay puno na ng mga alagad ng pamilya, at malamang na mayroong 10,000 tao. Sa sandaling ito, biglang, isang grupo ng mga disipulo ng Yintian Blood Demon Clan ang bumasag sa hangin at lumipad, may daan-daan sila, at nakarating sila sa itaas ng lambak sa isang kisap mata. Nang makita ang mga darating na Yintian Blood Demon Clan disciples, nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga disciples ng pamilya. Ang nangungunang Yintian Blood Demon Clan na disipulo na si Lin Xuan ay isa sa pinakamakapangyarihang mga disipulo sa Outer Sect Assessment na ito. Siya ay isang malakas na tao sa gitnang yugto ng ikalimang antas ng Diyos Panginoon at ngayon ay nireranggo sa nangungunang 20. Pagkarating ni Lin Xuan, tiningnan niya ang 9 Yellow Spring Fruit at tumawa. Itong 9 Yellow Spring Fruit ay kabilang sa aming Yintian Blood Demon Clan. Lahat ay makakalabas. Galit na galit ang lahat nang marinig nila ito. Lin Xuan, itong 9 Yellow Spring Fruit ay unang natuklasan ng ating Jinluan Clan. Galit na sabi ng isang alagad ng pamilya. Ang Jinluan Clan ay isa rin sa pinakamakapangyarihang clan sa Divine Realm. Gayunpaman, direktang sumuntok si Lin Xuan, at ang disipulo ng Jinluan Clan ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Paano kung ang Jinluan Clan mo ang unang nakatuklas nito? Ngumisi si Lin Xuan, na may dugong demonyong liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na, at huwag umalis sa lambak sa loob ng 10 paghinga. Hehe, kung ganoon ay huwag mong sisihin ang aming Yintian Blood Demon Clan sa pagpisil sa inyong lahat hanggang sa mamatay. 10 hininga, umalis sa lambak. Ang mga disipulo ng pamilya sa lambak ay hindi nang ahas na magsalita sa galit,
at sa wakas ay tumakas sa lambak ng isa-isa. Maging ang mga disipulo ng Jinluan clan ay umalis sa lambak. Sa wakas, si Yang Xiaotian na lang ang natira. Nagulat si Lin Zuan, at nang makita niyang si Yang Xiaotian iyon, malamig siyang ngumiti. Nag-aalala siya kung saan hahanapin si Yang Xiaotian. Sa kasong ito, maaari niyang alisin si Yang Xiaotian. Pinangunahan ni Lin Zuan ang daan-daang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan na dumaong sa lambak, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Yang Xiaotian. Anak, ikaw ba si Yang Xiaotian? Malamig na tiningnan ni Lin Zuan si Yang Xiaotian, may nagkukumpere sa iyo sa ating batang patriarch. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka na ikumpara sa ating batang patriarch? Your young patriarch. Just trash. Bakit ko naman siya ikukumpara sa kanya? Mahinahong sabi ni Yang Xiaotian. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Xiaotian, si Zhao Ming, ang supremo ng Kangzhou, Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, at iba pa ay natigilan lahat. Si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, ay sumimangot, masyadong mayabang ang batang ito. Sinabi ni Yang Xiaotian na si Lin Wei, ang batang pinuno ng Silver Sky Blood Demon Clan, ay basura. Hindi ba yun nangangahulugan na ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay basura? Si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Clan, ay umiling din, ang mga kabataan ay mapagmataas at mayabang. Si Lin Zuan at ang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan ay galit na galit nang marinig nila ito. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Ghost Hand. Biglang hinawakan ni Lin Zuan si Yang Xiaotian gamit ang isang kuko, at isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at ginamit niya ang Ghost Hand ng Silver Sky Blood Demon Clan. Ang Ghost Hand ng Silver Sky Blood Demon Clan ay isa sa pinakamasamang evil skills ng Demon Clan. Kung mahuli, ang mga multo ay papasok sa katawan na may banal na kapangyarihan, at pahihirapan hanggang mamatay. Tila hindi nakita ni Yang Xiaotian ang kamay ng multo ng kabilang partido, at hinayaan si Lin Zuan na hawakan ito. Ang kamay ng aswang ni Lin Zuan ay direktang humawak sa balikat ni Yang Xiaotian. Bang! Sa sandaling masaya si Lin Zuan, nalaman niyang ang kanyang kamay na multo ay tila nahawakan ng hindi matitinag na pader ng kaguluhan, at ang kanyang 5 daliri ay nakaramdam ng matinding sakit. Naglakas loob ka bang tawagin itong maliit na kapangyarihan bilang isang kamay ng multo? Sa sandaling ito, lumingon si Yang Xiaotian at tumingin kay Lin Zuan na parang nakatingin sa isang patay na tao. Bigla siyang sinuntok at diretsyong tinamaan sa tiyan. Bang! Biglang nagkaroon ng malaking shock, parang thunder drum. Ang kapangyarihan ng Shira na matagal nang hindi nagpakita ay direktang sumabog sa mga panloob na organo ng kalaban. Si Lin Zuan ay natangay at direktang sumabog sa batong pader ng lambak. Sumabog siya sa pinakamalalim na bahagi ng tiyan ng bundok bago huminto. Nakitang nagkapira-piraso ang kanyang tiyan at laman loob. Nang makitang si Lin Zuan, na nasa gitnang yugto ng ikalimang antas ng Panginoong Diyos, ay tinamaan ng suntok ni Yang Xiaotian at sumabog ang kanyang mga laman loob, nakahiga siya nang hindi gumagalaw sa tiyan ng bundok. Hindi lamang ang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan, kundi pati na rin ang ninuno ng higanteng unggoy na si Bai Liu, ang ninuno ng Shokang Sword Sect na si Wu Yin, ang ninuno ng Black Phoenix, ang ninuno ng Nine-Eyed Demon Tiger at iba pa. Pinapatay ang gitnang yugto ng ikalimang antas ng Panginoong Diyos sa isang suntok. Ang Yang Xiaotian na ito ay talagang isang banal na Diyos. Ang ninuno ng Black Phoenix ay nagulat at nasa sabik, napakatakot na kapangyarihan ng labanan, ito ay talagang isang banal na Diyos. Nagkatinginan ang ibang mga ninuno. Ang ninuno ng Shokang Sword Sect na si Wu Yin ay nag-alinlangan at nagsabi, kung ito ay isang banal na Diyos o hindi, ito ay hindi pa rin alam. Kailangan nating hintayin na siya ay ipatawag upang kumpirmahin. Malinaw, hindi pa rin siya naniniwala na si Yang Xiaotian ay isang divine godhead. Si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, ay nagmuni-muni din at nagsabi, tama si Brother Wu Yin. Kung hindi nakikita ang kanyang banal na kalikasan, walang sino man ang makatitiyak kung ang kanyang banal na kalikasan ay isang banal na kalikasan. Kung nakapagsanay siya ng ilang makapangyarihang prehistoric na kasanayan at nagtataglay ng 4 na nangungunang mga banal na katawan, posible na siya ay makapagpapalabas ng gayong kamanghamanghang kapangyarihang labanan. Ang Supreme Kangzhou Zhao Ming ay hindi nagsalita, ngunit tinitigan si Yang Xiaotian. Talagang hindi niya inaasahan na napakalakas ng combat power ni Yang Xiaotian na kaya niyang patayin ang isang panglimang antas na middle stage na God Lord sa isang suntok. Gayunpaman, ito ay dapat na ang pinakamalakas na kapangyarihan ng labanan ng maliit na batang ito, tama ba? Palihim na nag-isip si Zhao Ming. Sa lihim na kaharian, ang mga disipulo ng Jinluan clan at iba pang pamilya ay nagulat nang makita nilang pinatay ni Yang Xiaotian si Lin Zuan sa isang suntok. Alam mo, nasa top 20 si Lin Zuan. Pinatay siya ni Yang Xiaotian sa isang suntok. Hindi ba't ang kanyang lakas ay ganap na maihahambing sa nangungunang 5 disipulo sa pagtatasa ng panlabas na sekta na ito? Baka ito pa ang top 3.
Kung siyang Xiaotian ay ang ikalimang antas ng huling yugto ng Diyos Panginoon o ang rurok ng huling yugto, ang lahat ay hindi magugulat, ngunit ang susi ay ang Yang Xiaotian ay ang unang antas lamang ng unang yugto ng Diyos na Panginoon. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan sa lambak ay nagising at tinitigan si Yang Xiaotian ng may galit. Lahat, sama-samang salakayin at patayin siya. Patayin siya at ipaghiganti si Brother Lin Zuan. Ang mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan ay parang baliw, na may dugong mga mata, at inatake si Yang Xiaotian. Mayroong higit sa 300 mga disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan, na lahat ay nasa una, pangalawa, pangatlo o kahit pang-apat na antas ng Panginoon ng Diyos. Sabay-sabay na umatake ang daan-daang tao, nakakakilabot ang kanilang kapangyarihan, pati ang mga alagad ng mga nakapaligid na pamilya ay kinikilabutan. Sa pagharap sa nakatutuwang pag-atake ng daan-daang disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan, malamig ang mukha ni Yang Xiaotian, naghahanap ka ng kamatayan. Nang sabihin niya ito, lumundag ang sword energy sa kanyang katawan. Isang golden sword intent ang lumitaw. Ito ay ang walang katapusang layunin ng espada. Sa isang kisap mata, lumaki ang infinite sword intent, at lumitaw ang infinite sword domain. Ang pinakamalakas na sword domain. Nagulat ang mga ninuno. Ang unang antas ng Panginoon ng Diyos ay maaaring maglinang ng pinakamalakas na sword domain, na tiyak na isang sword demon. Hindi pa banggitin ang unang yugto ng unang antas ng Panginoon ng Diyos, kahit na ang ikatlo at ikaapat na antas ng Panginoon ng Diyos sa buong God Realm ay maaaring linangin ng isang napakalakas na domain ng espada. Nakangiti ang Black Phoenix Ancestor na nakatungo ang kanyang mga mata, nakatitig kay Yang Xiaotian, na parang nakatitig sa isang walang katapusang kayamanan, kakatapos lang niya sa unang antas ng Panginoon ng Diyos at nilinang ang isang napakalakas na domain ng espada. Itong Yang Xiaotian, talagang tatanggapin ko siya. Ang talento ni Yang Xiaotian ay lampas sa kanyang inaasahan. Nang si Zhao Ming at ang iba pa ay nagulat sa walang katapusang sword domain ni Yang Xiaotian, biglang, muling lumundag ang sword energy ni Yang Xiaotian. Lumitaw ang Tai Long Sword Domain. Nang lumitaw ang Tai Long Sword Domain, ang dalawang pinakamakapangyarihang sword domain ay agad na nagsanib at lumundag, na sumasakop sa daan-daang disipulo ng Silver Sky Blood Demon Clan sa lambak. Nakita ng lahat na ang walang katapusang sword energy at ang Tai Long Sword Energy ay bumubulusok na parang agos ng bundok. Ang walang katapusang sword energy at ang Tai Long Sword Energy ay sobrang nakakasilaw. Sa harap ng napakatalino na Wuliang Sword Shi at Tai Long Sword Shi, ang daan-daang disipulo ng Yintian Blood Demon Clan ay natakot. Napasabog silang lahat sa ambon ng dugo bago pa man sila makasigaw. Puff puff puff. Isang makapal na pagsabog ng dugo ang umalingaw sa lambak. Nang alisin ni Yang Xiaotian ang dalawang pinakamalakas na sword domain, daan-daang mga disipulo ng Yintian Blood Demon Clan ang nawala, at daan-daang mga ambon ng dugo ang lumulutang sa lambak. Nang makita ito ng mga disipulo ng iba't ibang angkan sa labas ng lambak, lahat sila ay nanginig at tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot. At ang panloob na bulwagan ng pagtatasa ay tahimik. Hanggang sa alisin ni Yang Xiaotian ang dalawang pinakamalakas na sword domain ay nilamon ni Wu Yin, ang tagapagtatag ng Jingtian Sword Sect, at nagsabi, dalawang pinakamalakas na sword domain. Ang pinakamalakas na sword domain ni Yang Xiaotian ay hindi isa, kundi dalawa. Nilinang niya ang dalawang pinakamalakas na domain ng espada. Sa buong God Realm, kakaunti lang ang God Lord sa ikatlo at ikaapat na antas na Nagel Inang ng isang pinakamalakas na sword domain, kaya paano naman ang dalawang pinakamalakas na sword domain? Natatakot ako na walang tao sa buong God Realm. Maging si Lin Wei noon ay hindi kayang linangin ang dalawang uri ng pinakamalakas na sword domain noong siya ay nasa unang antas ng God Lord Realm. Nang tumahimik ang lahat, tuwang-tuwang sinabi ng Black Phoenix Ancestor, dalawang napakalakas na sword domain, ang Supreme Sword Genius, ang tagumpay ng espada ni Yang Xiaotian sa hinaharap ay tiyak na mas mataas kaysa kay Lin Wei. Siguradong mas mataas siya kay Lin Wei sa hinaharap. Nang marinig ito, ang ninuno ng Shockang Sword Ancestor na si Wu Yin ay hindi napigil ang sabihin, bagaman siya ay Nagel Inang ng dalawang napakalakas na sword domain ngayon, walang sinuman ang makakapaghula kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kapag nalampasan niya ang God King Realm sa hinaharap, maaaring hindi niya kayang linangin ang siyam na uri ng napakalakas na sword domain tulad ni Lin. Sa oras na ito, sa lihim na lambak, ang 9-yin Yellow Spring Fruit sa wakas ay nagmature. Pinitas ni Yang Xiaotian ang 9-yin Yellow Spring Fruit, inilagay ito sa bilong tianding, at pagkatapos ay umalis sa lambak. Nakuha niya ang 10 milyong taong gulang na 9-yin Yellow Spring Fruit, at mayroon ding 20 milyong taong gulang na Black Dragon Blood Ginseng sa lihim na kaharian. Kinailangan niyang hanapin itong 20 milyong taong gulang na Black Dragon Blood Ginseng. Kapag ang banal na gamot ay umabot sa 20 milyong taon na antas, ang epekto nito sa panggagamot ay higit pa sa 10 milyong taong antas.
Kung mayroon siyang 20 milyong taong gulang na Black Dragon Blood Ginseng, maaaring makapasok siya sa gitna o kahit sa huling yugto ng unang antas ng Diyos Panginoon sa isang iglap. Maaari itong magligtas sa kanya ng 100 taon ng mahirap na pagsasanay. Nang makitang inalis niyang Xiaotian ang Nine Sons Yellow Spring Fruit, nagkalat ang mga disipulo ng iba't ibang tribo sa paligid ng lambak. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na pinatay niyang Xiaotian si Lin Zuan. Nagulat ang lahat ng mga alagad sa lihim na kaharian. Sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo, ang unang nagrank sa mga puntos ay si Lin Jio ng Silver Sky Blood Demon Clan. Si Lin Jio ay nasa tuktok ng huling ikalimang antas ng Panginoong Diyos, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malayong maihahambing kay Lin Zuan. Pagkaraang malaman ni Lin Jio ang balita, ang kanyang mukha ay malungkot na parang tubig, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, "Yang Xiaotian, kailangan kitang patayin." Brother Gio, itong Yang Xiaotian ay negel-inang ng dalawang napakalakas na sword field. Maaaring mahirap siyang patayin, sabi ng isa pang master ng Silver Sky Blood Demon Clan sa malalim na boses. Sa oras na ito, naglabas si Lin Jio ng isang itim na lubad, na nakagapos ng hindi mabilang na mga naghihinanakit na kaluluwa. God Binding Rope. Nagulat ang eksperto sa Silver Sky Blood Demon Clan nang makita niya ang itim na lubad. Ang God Binding Rope ay isang supreme artifact na pinino ng Duobao Supreme. Ito ay may parehong epekto ng Divine Beast Ring. Gayunpaman, ang Divine Beast Ring ay nagta-target ng mga banal na hayop, habang ang God Binding Rope ay maaaring magbigkis sa mga Diyos ng mga banal na katawan. Oo, ang God Binding Rope. Sinabi ni Lin Jio, ibinigay sa akin ng batang pinuno ng angka ng God Binding Rope na ito para maiwasan ang mga aksidente. Gamit ang God Binding Rope na ito, wala itong silbi kahit gaano pa kalakas si Yang Xiaotian. Pagkatapos matali si Yang Xiaotian, hahayaan na lang niya tayong patayin siya. Napansin din ng ninuno ng itim na Phoenix, ang ninuno ng higanteng unggoy, at iba pa ang bundle na lubad sa mga kamay ni Lin Jio. Nakikinig kay Lin Jio na haharapin si Yang Xiaotian gamit ang bundle rope sa kanyang kamay. Hindi maiwasan ng ninuno ni Heifeng na mag-alala tungkol sa, si Yang Xiaotian ay natatakot sa panganib. Siya ay napakalinaw tungkol sa kapangyarihan ng pagbubuklod ng lubad ng Diyos. Bagamat nilinang ni Yang Xiaotian ang dalawang pangunahing espada, hindi niya napigilan ang kapangyarihan ng bundle ng lubad. Ang pagbibigkis ng mga lubad ng Diyos ay hindi maaaring palitan, ngunit kailangang linangin ni Yang Xiaotian kahit man lang ang larangan ng pinakamahuhusay na mga espada upang labanan ang bundle ng lubad ng Diyos. Umiling ang nuno ng Nine-Eyed Demon Tigre. Bagamat ang bundle na lubad ng Diyos ay nagsasabing isang Diyos sa sinumang Diyos, hindi ito ganap. Depende din ito sa lakas ng mga exhibitors. Kung mas malakas ang mga exhibitors, mas malakas ang kapangyarihan. Si Lin Jio ay ang rurok ng 5 Panginoon ng Panginoon. Si Yang Xiaotian ay isang mabigat na pangunguna. Kung gusto niyang lumaban, mula sa pananaw ng Nine-Eyed Demon Tigre ni Nuno, hindi bababa sa 5 pangunahing espada ang ginamit upang linangin. Ngunit posible ba ito? Hindi ka panipaniwala na nilinang ng Panginoon ni Yang Xiaotian ang 2 pangunahing espada. Ito ay hindi ka panipaniwala. Paano posible na magsanay sa larangan ng 5 pangunahing espada? Ang ninuno ni Heifeng ay nagsabi na si Lin Jio ay gumagamit ng isang bundle na lubad sa lihim na teritoryo, hindi ba ito pinasyahan? Si Bai Liu, ang ninuno ng higanteng unggoy, ay nagsabi, walang kinalaman sa mga patakaran. Sa proseso ng pagtatasa, hindi niya sinabi na hindi siya maaaring gumamit ng isang bundle ng mga lubad ng Diyos. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang ninuno ni Heifeng, ang lihim na pagtatasa, walang sinuman ang maaaring mamagitan. Ito ang mga tuntunin ng pagtatayo ng Tiandi God's Mansion hanggang sa kasalukuyan, at walang sinuman ang maaaring lumabag sa mga patakaran. Hindi niya makita na ang ninuno ng Black Phoenix ay lumipat upang iligtas si Yang Xiaotian. Hindi nagsalita si Kang Blood Supreme Zhao Ming, at patuloy na pinagmamasdan ang sitwasyon ng panlabas na pinto at ang panloob na mga lihim. Pagkaalis ni Yang Xiaotian sa lambak, lumipad siya pasulong at naramdaman ang kinaroroonan ng Black Dragon Blood Gort. Nasa kanya ang Dark Dragon at Martial Arts at ang magulong Dark God. Tungkol naman sa rangkang ng mga puntos, walang pakialam si Yang Xiaotian. Pinatay niya ang mabangis na hayop at hindi sinasadyang mahanap ang hayop. Para sa kanya, makakapasa siya sa assessment. Hindi ito mahalaga para sa unang round ng mga puntos. Matapos patayin ni Yang Xiaotian ang daan-daang mabangis na hayop, bigla niyang naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya ng isang mahinang Dark Dragon sa kanyang harapan. Sa sandaling gumalaw si Yang Xiaotian, mabilis siyang lumipad patungo sa direksyon ng induction. Habang papalapit siya, lumalakas ang pagbabago-bago ng enerhiya ng mahinang Dark Dragon. Halos matukoy ni Yang Xiaotian ang pagbabago-bago ng enerhiya ng kilusang ginseng dugo ng itim na dragon.
Ang Black Dragon Services ay hindi naayos sa isang lugar tulad ng Jiayan Huangquan Fruit. Ang Black Dragon Blood Ginseng ay parang maliit na itim na dragon, na maaaring ilipat o kahit sa lupa, kaya mahirap hanapin. Kung paanong natuwa siyang Xiaotian nang lumipad siya sa direksyon ng pagbabago-bago ng enerhiya ng dugo ng Black Dragon, lihim na natagpuan ng mga panloob na disipulo ang madilim na bulaklak ng Diyos na 20 milyong taon. Ang madilim na Diyos na bulaklak ay lumitaw. Nalaman ni Lin Wei na lumitaw ang Dark God na gamot at agad na natuwa, at sinabi sa mga master ng Silver-Blooded Blood Magic Family sa paligid niya, sa dagat lang ng yelo. Mabilis kaming sumugod sa dagat ng yelo, harangan ang dagat ng yelo. Sa pagkakataong ito, kailangan kong kunin ang bulaklak ng Dark God, at gamitin ang Dark God Flower para masira ang 5 ng hari ng Diyos sa isang iglap. Tumawa ang isang disciple ng Silver Blood Demon Clan, Young Tribe, rest assured, itong Dark God Flower ay ang ating Silver Sky Blood na demonyo. Bilang resulta, pinangunahan ni Lin Wei ang mga susunod na disipulo na sumugod sa binghay ng mabilis. Hindi nagtagal, dumating siya sa binghay. May nakita akong maitim na bulaklak na lumulutang sa ibabaw ng tubig ng yelo sa gitna ng yelo. Ang mga bulaklak ay ang mga bulaklak ng madilim na Diyos. Sa oras na ito, maraming mga alagad ang napapaligiran ng dagat ng yelo. Maraming mga disipulo ang sinubukang pumasok sa dagat ng yelo, ngunit ang malamig na chi ng dagat ng yelo ay lubhang kamangha-mangha. Maraming mga alagad ang na-freeze sa sandaling pumasok sila sa yelo. Nang makita ito, sinabi ni Lin Wei sa kanyang mga disipulo, harangan ang dagat ng yelo, ang iba ay hindi dapat lumapit sa dagat ng yelo, na naglakas loob na lumapit, pumatay. Parang kulog at gulat si Lin Wei. Nagbago ang isang grupo ng mga disipulo sa paligid ng dagat ng yelo. Lin Wei, lumipas na ang iyong Silver Sky Blood Devil. Malamig na sinabi ng isang disipulo ng East Sheng Royal, sa tingin mo ba ay natatakot ang lahat sa iyong Silver Blood na demonyo? Ang ibang tao ay natatakot sa iyong Silver Sky Blood Demon, hindi ako natatakot sa iyong Silver Sky Blood Demon. Nang makitang si Lin Wei ay isang disipulo ng East Sheng, nginisyo niya, kahit nabigyan ka ng bulaklak ng Dark God, makukuha mo ba ito? Namula ang disipulo ng East Sheng Royal. Lin Wei, huwag masyadong magsalita tungkol sa iyong mga salita. Sa oras na ito, isang makapal na boses ang tumunog, at isang binata sa dikalayuan ay dumating sa dikalayuan. Kuya Zinken, nang makita ng mga alagad ng East Sheng ng mga nakapaligid na tao ang pagdating, lahat sila ay masaya sa kanilang mga mukha. Ang darating na tao ay si Huang Zinken, isa sa 4 na Diyos at Diyos. Kaagad pagkatapos, isa pang tinig ang tumunog, oo, bilang isang langit at lupa na kayamanan tulad ng Dark Divine Pharmaceuticals, makukuha ito ng lahat. Matatanggap ito ng lahat sa pamamagitan ng kakayahan. Kung kolektahin mo ito, gusto mong sakupin ang Silver Sky Blood Demon. Pagkatapos ay kailangan mong tanungin ang lahat. Hindi sang-ayon ang mga swords. Nakita ko ang isa pang binata na humakbang mula sa ibang direksyon. Ang binata ay may mahabang buhok na may mahabang apoy at naanod sa kanyang mga balikat sa kalooban. Hong Feng. Nakita ni Lin Wei ang tao, lumungkot ang mukha nito. Ang darating na tao ay si Hong Feng, isa sa 4 na Diyos at Diyos. Ngumisi si Lin Wei, Hong Feng, sa tingin mo talaga kaya mo akong hamanin. Gusto kitang patayin, isang espada lang. Tumawa si Hong Feng, na nagpapakita ng hindi masupol at kumpiyansa sa sarili. Lin Wei, paano kung ikaw ang kaguluhan at Diyos, lalabanan kita ngayon? Nang marinig ito ni Lin Wei, ang momentum ng kanyang buong katawan ay lumundag, at bigla niyang inihampas ang kanyang espada patungo kay Hong Feng, dahil napaka-confident mo, well, tutulungan kita. Gamit ang espadang ito, na-activate niya ang siyam na pinakamalakas na sword domain. Sa ilalim ng kapangyarihan ng siyam na pinakamalakas na sword domain, ang kalawakan ay nanginig. Naramdaman ang kapangyarihan ng siyam na pinakamalakas na sword domain ni Lin Wei, maging ang mukha ni Huang Zinken ay nagbago. Boss! Sa sandaling ito, may dagdag na magic sword si Hong Feng sa kanyang kamay, at biglang ibinaba ang espada patungo kay Lin Wei, sabay-sabay na ina-activate ang kapangyarihan ng sword domain. 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang iglap, ang siyam na sword domain ay na-activate. Siyam na pinakamalakas na sword domain. Maging si Huang Zinken o ang mga ninuno ng Inner Hall, lahat sila ay nabigla. Kahit si Zhao Ming ay hindi inaasahan na si Hong Feng ay nagal-inang din ang siyam na pinakamalakas na sword domain. Nang akala ng lahat ay tapos na, biglang bumangon muli ang liwanag ng espada ng magic sword ni Hong Feng. 10 pinakamalakas na sword domain. Zing! Ang lakas ng espada ng dalawang espada ay mabangis na nagbanggaan. Sumabog ang ilaw. Tumama ang kapangyarihan ng espada. Sina Lin Wei at Hong Feng ay parehong naitaboy, ngunit si Lin Wei ay umatras ng ilang hakbang, habang si Hong Feng ay umatras ng daan-daang metro.
Pagkatapos ng lahat, si Lin Wei ay isang pang-apat na antas na hari ng Diyos, habang si Hongfeng ay isang unang antas lamang na hari ng Diyos. Ngunit ang lahat ay tumingin kay Hongfeng nang may pagtataka. Ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain. Ang Hongfeng na ito ay talagang nilinang ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain. Sa panloob na bulwagan, ang higanteng unggoy na ninuno na si Bai Liu ay puno ng pagtataka. Walang inaasahan na ang talento ng espada ni Hongfeng ay mas mataas pa kaysa kay Lin Wei. Good. Isa pang walang katulad na henyo sa swordsmanship ang lalabas mula sa ating Heaven and Earth Divine Palace. Si Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay hindi na itago ang kanyang pagkagulat nang makita niya si Hongfeng na nilinang ang 10 uri ng pinakamalakas na sword domain. Nakapagtataka na si Lin Wei, ang pang-apat na antas na hari ng Diyos, ay negel-inang ng 9 na uri ng pinakamalakas na sword domain, at si Hongfeng, ang unang antas na God King, ay negel-inang ng 10 uri ng pinakamalakas na sword domain. Napakalaking talento sa swordsmanship, hindi nakakagulat na nagulat si Zhao Ming. Masayang ngumiti din ang Black Phoenix Ancestor at sinabing, ang batch ng mga disipulong ito ay talagang nakakagulat. Ang talento sa swordsmanship ni Hongfeng ay talagang ang pinakamahusay sa ating divine domain. Maging si Wu Yin, ang nagtatag ng Jingtian Sword Sect, ay kailangang umamin na ang talento sa espada ni Hongfeng ay kamangha-mangha. Gayunpaman, kahit na ang talento sa swordsmanship ni Hongfeng ay kamangha-mangha, ang kanyang banal na pagkadyos ay hindi kasing ganda ng magulong pagkadyos ni Lin Wei, sabi ni Wu Yin. Sa lihim na kaharian, nakita ni Lin Wei na ginamit ni Hongfeng ang 10 pinakamalakas na espada upang kunin ang kanyang espada. Nagulat siya at ang pangit ng mukha niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na layunin, 10 pinakamalakas na espada. Napakahusay. Hindi katakatakang ikaw ay may kumpiyansa. Gayunpaman, kahit na mayroon kang 10 pinakamalakas na espada, ikaw ay mamamatay ngayon. Sa puntong ito, kumukulo ang kanyang dugo. Ngayon, sisirain kita ng kaguluhan. Dapat kang matuwa na mamatay sa ilalim ng aking Chaos Godhead. Isang malaking pagkadyos na ganap na natatakpan ng dugo ang lumipad palabas sa kanyang katawan. Ang malaking Godhead na ito ay may radius na higit sa 100 milya, na naglalabas ng kamangha-manghang enerhiya ng kaguluhan, tulad ng isang magulong bundok, at isang magulong bundok na kulay dugo. Nang lumipad ang magulong kulay dugong Diyos na ito, ang nakapalibot na lugar na higit sa 100 milya ay natatakpan ng nakakatakot na hininga at kapangyarihan. Chaos Godhead. Kahit na sino ang nakakita sa Chaos Godhead ni Lin Wei, lahat sila ay nabigla, maging ang mga ninuno ng Heaven and Earth God Mansion ay nabigla. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita nila ang Chaos Godhead. Higit sa 100 milya ang radius. Napakalakas. Ang Chaos Godhead ay karapat-dapat na tawaging hindi magagapi na Diyos sa mundo. Ang dambuhalang unggoy na ninuno na si Bai Liu ay bumulala sa matinding paghanga. Kapag lumitaw ang Chaos Godhead, tiyak na matatalo si Hongfeng. Ang ninuno ng Jingtian Sword Sect, si Wu Yin, ay umiling at sinabing, kahit na si Hongfeng ay nasa kaharian ng 10 pinakamakapangyarihang espada, tiyak na matatalo siya. Nang tawagin ni Lin Wei ang Chaos Godhead, si Hongfeng, na may Sol M na mukha, ay tinawag din ang kanyang pagkadyos, at isang napakalaking Godhead ang lumipad palabas. Ang Diyos ang ito ay talagang lumapit sa 100 milya sa radius. Ito ay higit sa 70 milya sa radius. At napuno ito ng kamangha-manghang enerhiya ng espada. Nagulat ang lahat nang makita nila ang pagkadyos ni Hongfeng. Labis na nagulat ang ninuno ng Nine-Eyed Demon Tiger, Heavy Sword Godhead. God Grade Top Level Godhead. Ang mga Godhead na may grade Diyos ay mayroon ding malalakas at mahinang punto, kabilang ang mababang antas, gitnang antas, mataas na antas, at pinakamataas na antas. At ang top level na God Grade Godhead ay walang alinlangan ang pinakamalakas na Godhead sa mga God Grade Godhead, at napakalapit sa Chaos Godhead. Nang makita ito ni Zhao Ming, ang Supreme Kangzo, ay namangha din siya, nakataas ang gradong banal na kalidad. Mabigat na Sword Godhood, hindi katakatakang malilinang ni Hongfeng ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain. Nang makita ni Lin Wei na si Hongfeng ay talagang isang top grade na banal na kalidad, ang kanyang mukha ay naging mas malungkot, at ang kanyang mga mata ay mas nakamamatay. Isinaaktibo niya ang pinakamataas na lakas ng ika-4 na huling yugto ng Divine King at biglang ibinayo muli ang kanyang espada. Ang 9 na pinakamakapangyarihang sword domain ay na-activate, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay gumulong sa kamangha-manghang sword energy. Pinaandar din ni Hongfeng ang pagkadyos at ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain, at ibinaba ang kanyang espada. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng dalawang sword domain at ang kapangyarihan ng pagkadyos ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang kalawakan ay yumanig. Ang buong ibabaw ng dagat ng yelo ay itinaas.
Ang kamangha-manghang enerhiya ng espada at enerhiya ng yelo ay sumabog. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumipas, at ang lahat ng mga disipulo sa paligid ay umatras sa takot. At paulit-ulit na umatras si Hong Feng, umatras ng ilang milya, ibinuka ang kanyang bibig, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Bagamat nagtataglay siya ng pinakamataas na antas ng pagkadyos at nilinang ang 10 pinakamakapangyarihang sword domain, nasa tuktok pa lamang siya ng huling yugto ng God King, 3 maliliit na kaharian sa likod ni Lin Wei. At si Lin Wei ay isa ring Chaos Godhood. Nang makitang naitaboy niya si Hong Feng at nasugatan siya ng isang suntok, malamig na ngumiti si Lin Wei at akmang aatake muli. Biglang sumabog sa hangin si Huang Zingken sa gilid at lumapag sa tabi ni Hong Feng, itinutok ang kanyang espada kay Lin Wei. Lin Wei, umaasa ka lang sa mas mataas mong kaharian kaysa kay Brother Hong Feng. Ngayon, gusto ko ring labanan ng Chaos Godhood. Malungkot ang mukha ni Lin Wei at tumawa siya, okay, kung ganoon, magsama-sama kayong lahat. Haharapin ko kayong lahat. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog, Admi. Isang magandang figure ang bumungad sa hangin. Nang makita ang taong paparating, pangit ang mukha ni Lin Wei. Ang taong darating ay si Huang Yan, ang ikapitong prinsesa ng Eternal Divine Kingdom. Lumapag si Huang Yan sa tabi ni na Hong Feng at Huang Zingken. Nagulat ang mga alagad sa di kalayuan. Ito ba ang tatlong Diyos ng mga Diyos na nagsanib puwersa upang labanan ang Chaos Godhood? Sa oras na ito, dumating siyang Xiaotian sa isang madilim na mabuhanging lupain, ang mga butil ng buhangin ay kasing kristal ng mga itim na perlas, at puno ng madilim na liwanag. Nararamdaman niyang Xiaotian na ang Black Dragon Blood Ginseng ay nasa madilim na mabuhanging lupain ito. Pagkarating sa madilim na mabuhanging lupain ito, ang mga pagbabago sa enerhiya ng Black Dragon Blood Ginseng ay biglang naglaho, na parang nakatago ito sa pinakamalalim na ilalim ng lupa. Agad na binuksan niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng kaluluwa at binalot ang buong madilim na mabuhanging lupain. Oo nga, sa pinakamalalim na bahagi ng underground, naramdaman niya ang hininga ng Black Dragon Blood Ginseng. Agad na pumunta siyang Xiaotian sa langit sa itaas ng mabuhangin na lupain kung saan nakatago ang Black Dragon Blood Ginseng, at biglang itinapakan ang kanyang paa pababa, at isang kamangha-manghang puwersa ang direktang tumagos sa ilalim ng lupa. Sa isang malakas na putok, ang mabuhangin na lupain ay sumabog, at isang itim na Dragon Ginseng ang lumipad mula sa ilalim ng lupa. Ang Black Dragon Ginseng na ito ay parang maliit na itim na dragon, sinusubukang tumakas at lumipad palayo, ngunit kinuha niyang Xiaotian ang Black Dragon Blood Ginseng sa kanyang kamay gamit ang isang kamay. Sa wakas nasa kamay na ang Black Dragon Blood Ginseng. Sa pagtingin sa Black Dragon Blood Ginseng sa kanyang kamay, lumiwanag sa tuwa ang mukha niyang Xiaotian. Ang unang lugar sa Outer Sect Disciple Assessment ay isang gantimpala lamang ng 1,000,000 taong gulang na banal na gamot. Ang Black Dragon Blood Ginseng na ito ay mas mahusay kaysa sa unang lugar sa Outer Sect Disciple Assessment. Ang Black Dragon Blood Ginseng ay nasalo sa kamay niyang Xiaotian, nagpupumiglas ng ayaw, at gumawa ng tunog na parang dagandong ng dragon, na kumalat sa malayo. Bigla, umakit ito ng maraming disipulo sa paligid upang lumipad sa madilim na buhangin. Naramdaman ang pagdagsa ng mga disipulo, walang pakialam siyang Xiaotian. Tinatakan niya ang kapangyarihan ng Black Dragon Blood Ginseng. Nang ilalagay na niya ito sa Jade Dragon Heavenly Cauldron, narinig niya ang isang nagulat na boses, Black Dragon Blood Ginseng. Nakita ko ang isang figure na sumisira sa hangin sa napakabilis, at biglang pinatay siyang Xiaotian gamit ang isang espada, ibaba mo ang Black Dragon Blood Ginseng. Ang figurang ito ay napakabilis, at ang lakas ng espada ay kamangha-mangha. Ito ay isang rurok ng ikalimang intermediate na yugto ng Diyos na Panginoon. Ang taong dumating ay si Chen Wu, isang disipulo ng Jingtian Sword Sect. Isa rin siya sa nangungunang 10 kalahok sa Outer Sect Disciple Assessment sa pagkakataong ito, at nireranggo ang ika-9 sa mga puntos. Nang makita ang kabilang partido na paparating upang patayin siya, hindi ibinaling niyang Xiaotian ang kanyang ulo at direktang pinaandar ang ika-17 antas ng Hongmeng God Body. Ang Hongmeng God ay nagpakita at nag-evolve sa Hongmeng World. Ang lakas ng espada ni Chen Wu ay sumabog sa Hongmeng World at nilamon. Napatingin si Chen Wu sa 10,000 talampakan na si Hongmeng God sa likod niyang Xiaotian dahil sa gulat, ano ito? Sa panloob na bulwagan, ang Nine-Eyed Demon Tiger Ancestor, ang Black Phoenix Ancestor at higit sa 100 tao ay sumigaw, Hongmeng God. Hongmeng God Body. Ito ang Hongmeng God Body. Tumingin din si Kangzu Supreme Jiaoming sa Hongmeng God sa likod niyang Xiaotian na may sobrang excited na mukha, bumubulong sa sarili, Hongmeng God Body. Hongmeng God Body is finally born. Ang kanyang Panginoon, ang Panginoon ng langit at lupa, ay minsang nagsabi na kung hindi lalabas si Hongmeng, hindi siya magagapi. Kung lalabas si Hongmeng, ang mundo ay hindi magagapi.
Tinutukoy ni Hongmeng ang Hongmeng God Body. Ang kanyang amo ay naghihintay sa pagsilang ng Hongmeng God Body, at ngayon, ang Hongmeng God Body ay sa wakas ay ipinanganak na. Guro, ang Hongmeng God Body na hinihintay mo ay sa wakas ay ipinanganak na. Medyo namumula ang mga mata ni Zhao Ming. Alam niya na ang kanyang amo ay naghihintay na lumabas ang Hongmeng God Body sa hindi mabilang na taon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naghintay siya. Sa buong bulwagan, ang lahat ng mga ninuno ay tumingin sa Hongmeng God Body ni Yang Xiaotian dahil sa gulat. Katulad noong nakita nila ang Chaos Godhead ni Lin Wei. Mula nang lumabas ang mga resulta ng pagsusulit sa pagpaparehistro ni Yang Xiaotian, ang mga matataas na tao sa Heaven and Earth God Palace ay nag-uusap tungkol sa kung anong uri ng God Body na maaaring mayroon si Yang Xiaotian, at nag-isip pa nga na si Yang Xiaotian ay maaaring magkaroon ng maalamat na Crystal Life God Body. Dahil ang Crystal Life God Body ay maaaring pabilisin ang bilis ng paglilinang sa isang tiyak na lawak. Ngunit walang sino man ang umasa na si Yang Xiaotian ay talagang nagtataglay ng Hongmeng Divine Body. Kahit na ang Crystal Life Divine Body ay isa ring maalamat na banal na katawan, ang Hongmeng Divine Body ay mas maalamat. Ang Crystal Life Divine Body ay lumitaw ng ilang beses sa Divine Domain, ngunit ang Hongmeng Divine Body ay hindi kailanman lumitaw. Ang ilang mga tao ay naglilista pa nga ng ilang mga banal na katawan bilang mga banal na katawan na lumalaban sa langit, na mga pag-iral na lumalaban sa langit na higit sa maraming maalamat na mga banal na katawan. At ang Hongmeng Divine Body ay isa sa mga Divine Body na lumalaban sa langit. Pagkalipas ng hindi mabilang na taon, ang ating Tiandi Divine Mansion sa wakas ay may isa na namang banal na katawan na lumalaban sa langit. Ang Black Phoenix Ancestor ay mas nasa sabik. Tinitigan niya si Yang Xiaotian gamit ang kanyang magagandang mata, na parang tumitingin sa isang walang katapusang kayamanan. Hindi ko talaga alam kung gaano karaming mga kamangha-manghang talento ang mayroon ng batang ito na sorpresahin at pasiglahin tayo. Una, ang dalawang pinakamakapangyarihang sword field, at ngayon ang Hongmeng Divine Body. At ang Hongmeng Divine Body ang nagil-inang sa Hongmeng God. Ang ninuno ng higanteng unggoy, si Bai Liu, ay nag-alinlangan sandali at sinabing, bagaman ang banal na katawan ni Hongmeng ay isang banal na katawan na lumalaban sa kalangitan, ito ay isang banal na katawan lamang kung tutuusin. Sa usapin ng talento, ang Chaos Godhead ni Lin Wei ay mas mataas. Ang ninuno ng Jingtian Sword Sect na si Wu Yin, ay tumango at nagsabi, tama si Brother Bai Liu. Ang talento ni Yang Xiaotian ay hindi kasing husay ng kay Lin Wei. Sa oras na ito, sa lihim na kaharian, ang kapangyarihan ng katawan ng Hongmeng ni Yang Xiaotian ay lumundag, at ang disipulo ng Jingtian Sword Sect na si Chen Wu, ay nakaramdam ng isang malakas na puwersa na hindi niya kayang labanan. Atras na sana siya sa takot, ngunit natangay pa rin siya ng Hongmeng na kapangyarihan ni Yang Xiaotian. Nakita ko si Chen Wu na nahulog ng husto sa madilim na buhangin na parang saranggola na may putol na tali. Ang buhangin ay tumalsik sa buong kalangitan. Si Chen Wu ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, na nagkulayan ng pula ng buhangin sa paligid. Tumingin siya kay Yang Xiaotian sa takot, Hongmeng power ba ito? Sino ka? Yang Xiaotian. Lumingon si Yang Xiaotian at sinabi. Yang Xiaotian. Nagulat si Chen Wu. Sa wakas ay nakilala na niya kung sino ang binata sa kanyang harapan. Si Lin Zuan, na nasa gitnang yugto ng ikalimang antas ng Panginoon ng Diyos, ay namatay sa kamay ng binatang ito. Hindi nakakapagtaka. Gayunpaman, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagkagulat nang tumingin siya sa Hongmeng God sa likod ni Yang Xiaotian. Ito ba ang Hongmeng God Body? Ang Hongmeng God Body na lumalaban sa langit. Hindi niya talaga maisip kung paano nilinang ni Yang Xiaotian ang Hongmeng God Body. Sa sandaling ito, maraming iba pang mga tinig ng paglusob sa hangin ang dumating, at ilang mga alagad ng pamilya ang lumipad sa himpapawid. Nang makita nila ang Black Dragon Blood Ginseng sa kamay ni Yang Xiaotian, lahat sila ay nagulat at nagsabi, Black Dragon Blood Ginseng. Ang mga disipulo ng pamilyang ito ay mga disipulo ng pamilyang Jun ng Eternal Divine Kingdom. Ang pamilyang Jun ay isa rin sa pinakamalakas at pinakamatandang pamilya sa Eternal Divine Kingdom. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ng pamilya Jun ay nagulat nang makita nila ang Hongmeng God sa likod ni Yang Xiaotian. Chen Wu. Pagkatapos, nakita ng mga disipulo ng pamilyang Jun si Chen Wu na nagsusuka ng dugo sa dikalayuan. Ang lalaking ito ay si Yang Xiaotian, kapatid na si Junyi. Paano kung magsanib puwersa tayo? Tumayo si Chen Wu at nilamon ang susunod na subaw ng Hanyuan Tianjie Lei Shui. Pagkatapos, hahatiin natin ang Black Dragon Blood Ginseng sa kanyang kamay. Si Junyi, ang ikapitong pwesto sa mga puntos, at siya at ang ilang mga disipulo ng pamilya Jun ay nagulat nang malaman nila na ang binata na naka-blue shirt sa harap nila ay si Yang Xiaotian. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Junyi, biglang, isang mayabang at mapagmataas na boses ang tumunog, hindi mo kailangang hatiin ito ng pantay, gusto ko ang lahat ng Black Dragon Blood Ginseng sa kanyang kamay.
Pinangunahan ni Lin Jio ang 12-dosenang mga master ng Silver Sky Blood Demon Clan upang lumipad sa himpapawid. Nang makitang si Lin Jio ang unang nag-rank, parehong nagulat sina Chen Wu at Jun Yi at napaatras ng walang malay. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Lin Jio ay masyadong malaki. Si Lin Wei ay kilala bilang unang henyo ng Silver Sky Blood Demon Clan, ngunit hindi rin mahina ang reputasyon ni Lin Jio. Kilala siya bilang henyo ng Silver Sky Blood Demon Clan na pangalawa lamang kay Lin Wei. Mayroong higit sa 10 milyong mga disipulo sa Divine Realm na lumahok sa pagtatasa ng mga panlabas na disipulo ng Divine Palace of Heaven and Earth, ngunit mula nang pumasok sa Secret Realm, si Lin Jio ay palaging nangunguna sa ranggo. Si Lin Jio ay hindi pa naiipit ng iba. Siya ay palaging nangunguna sa pangalawang lugar na may kamangha-manghang mga puntos. Sa isang kisap mata, napunta si Lin Jio sa harap ng lahat. Tiningnan ni Lin Jio ang Black Dragon Blood Ginseng sa kamay ni Yang Xiaotian na may nagniningas na mga mata. Nang makita niya ang Diyos ni Hongmeng sa likod ni Yang Xiaotian, nagbago ang kanyang mukha, Diyos ni Hongmeng. Hongmeng God Body. Nang sabihin ni Lin Jio na ang anino sa likod ni Yang Xiaotian ay talagang ang Diyos ni Hongmeng, nagulat ang lahat. Yang Xiaotian, hindi ko inaasahan na linangin mo ang Hongmeng God Body. Sinubukan ni Lin Jio ang kanyang makakaya upang pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay mabangis, ngunit kahit na linangin mo ang Hongmeng God Body, mamamatay ka ngayon. Sa puntong ito, inilabas niya ang God Binding Rope. God Binding Rope. Napasigaw ang lahat. Nagulat din si Yang Xiaotian. Alam din niya ang tungkol sa God Binding Rope. Ito ay mula sa mga kamay ng Duo Bao Supreme kasama ang Divine Beast Ring. Sa oras na ito, pinaandar ni Lin Jio ang God Binding Rope sa kanyang kamay. Biglang, ang God Binding Rope ay naging isang sinag ng liwanag sa napakabilis na bilis, at agad na gumapos sa buong katawan ni Yang Xiaotian. Nang makita na ang God Binding Rope ay matagumpay na nakagapos kay Yang Xiaotian, si Lin Jio ay natuwa at nakangiting sinabi, Yang Xiaotian, itong God Binding Rope ay partikular na pinipigilan ang Divine Body. Kahit gaano kalakas ang iyong Hongmeng Divine Body, hindi ka makakawala. Talaga, kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian, at bigla niyang na-activate ang kapangyarihan ng Hongmeng Divine Body. Biglang lumubog ang mundo ng Hongmeng, at lumawak ang kapangyarihan ng Hongmeng, at ang kalawakan ay tila sumabog sa isang iglap. Ang God Binding Rope na orihinal na nagbigkis ng mahigpit kay Yang Xiaotian ay talagang naputol ng kapangyarihan ng Hongmeng, at natangay na parang patay na ahas. Ang God Binding Rope ay nahulog sa lupa sa di kalayuan, malabo at walang liwanag, na parabang tuluyang nawala ang lahat ng banal na liwanag at kapangyarihan. Tumingin si Lin Jio sa God Binding Rope na natangay na parang patay na ahas, at siya at ang mga disipulo sa paligid niya ay natulala, na may bakas ng kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Nagulat din ang mga ninuno sa loob ng bulwagan. Si Hongmeng Divine Body ay talagang isang langit-defying Divine Body. Nakita ito ng Nine-Eyed Demon Tiger Ancestor at napabulalas, maging ang God Binding Rope ay hindi ito maaaring bitag. Tumango si Kangzu Supreme Jiaoming, ang lumalaban sa langit na banal na katawan ay natural na hindi maihahambing sa pinakamataas na antas ng Divine Body at sa maalamat na Divine Body. Bagamat ang nakakapinong sandata ng Duo Bao Supreme ay ang pinakamahusay sa Divine Realm, ang God Binding Rope ay hindi pa umabot sa heaven-defying level.